Ako si Suchen. Dati, isa lang akong alipin sa opisina na laging overtime at suka na sa trabaho. Kang Tufo, isang buwan na ang nakalipas. Biglang lumindol sa kumpanya. At napadpad ako sa mundong ito ng kultibasyon. Hindi pa ako nakakaipon. Tapos pinilit pang itali ako sa tindahang ito. 1G Convenience Store. Nakabigkis kay Suchen. Target ng kita. Gantimpala kapag naabot. Babalik sa modernong mundo. Dagdag 100 bilyong gantimpalang salapi. 100 gawing 1,000 milyon. Aba, kita rin to. Pagbalik ko, hindi ko ba pwedeng bilhin na lang si Xiaowei? At maging Panginoon ng isla? Pwede. Itong supermarket na itinayo sa taas ng 5,000 metro. Sa liblib at walang laban na tuktok ng bundok. Sino naman ang bibili sa akin? Wala. Isang buwan na. Ni anino nang dumadaan, wala akong makita. Ayos ka lang ba, magandang babae? Ikaw mismo ang nadapa. Wala akong kinalaman dyan kahit kusing. Huwag kang magparatang. May tsisihi sa tindahan ko. Hindi maganda. Habol dito. Ano ang ginagawa mo? Kakaiba. Mukhang tumakbo rito ang batang babae na iyon. Bakit nawala na? Kapatid, ang lugar na ito ay mukhang napaka-engkanto. Wala pa akong nakikitang ganyang mga gamit ng tao. Hindi dapat tayo magtagal dito. Tara na. Maganda. Magandang babae. Pwede mo ba akong pakawalan? Pasensya na, Ginoo. Nasira ko ang mga gamit mo rito. Napilitan lang ang batang babae kanina. Sige na nga. Wala rin namang pumupunta sa lugar na ito. Bahala na kung masira. Sandali. Hindi ba may nakatayo sa harap ko? Magandang babae. Bibili ka ba? Sa tindahan ko, halos lahat ay may stock. Paglagpas mo sa nayong ito, wala ka nang makikitang ganitong tindahan. Ginoo, may makakain ba rito? 3 araw at 3 gabi na akong lumilipad. Medyo nagugutom na ako. Hindi ba professional ito? Maligayang pagdating sa 1G. Peanuts at melon seeds. Coke. Maanghang na chips. Halos lahat ay meron. Ano ang gusto mo? Kung gayon, pumasok ka na. Naamoy ko agad ang mabangong amoy. Pwede ko bang pahingi nito? CJ, ang ganda at ang misteryosong bag na ito. Ang bango ay diretso sa kaluluwa. May kasama pang espiritong halamang gamot sa loob. Gumagawa ka ba ng immortal na pagkain, Ginoo? Sandali lang, matutuwa ka rin agad. Sabi nila ang mga immortal na babae umiinom ng hamog sa umaga. Sa teknolohiya kong ito, matindi talaga. Kakayanin ba nitong mapisil? Ang unang order na ito, hindi pwedeng maging dilaw kahit kaunti. Maanghang na beef noodles. Ingat, mainit. Ang sarap. Sumasayaw sa dila. Ang bango at anghang. Ang sarap sa pakiramdam. Napakasarap. Panghimig na malaal hulang inihaw na bituka. Hindi ba pwedeng ulitin pa? May kasama pa bang pagkain pang pawala ng gutom? Ang lupit. Ang lambot at sarap ng laman. Kang Shifu. Kang Shai, bumubuga na ang mantika. Wala na ang sakit sa sugat. Binata. Ang aking sugat. Ayos na lahat. 3 taon na akong nakaantabay, naputol din ang bottleneck ng aking pagsasanay. Lahat ay lumuwag na. Sobra na to. Biro lang. 5 pirasong instant noodles. Wechat ba o cash ang bayad ninyo? Wechat. Magkakabit ka ba ng espiritual na kasunduan sa akin? Cash. Ano na naman iyang pambihirang yaman? Naku,
Tapos na. Sa unang order, gusto agad kumain ng pagkain panghari. Ang pangarap ko bilang Panginoon ng isla ng Hawaii. Hindi naman siguro, diwata. Kahit paano pa yan sabihin. Kailangang magbayad ang kainan. Binata, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ako. Hindi ko sinasadya. May iba pa akong pwedeng ipambayad. Ito. Pwede ba ito? Ang sukli ng mga disipulo ng sektang Lingsi. Ito. Kasalukuyang halaga ng trabaho. 1 sa 1,000. Pambihira, tumama ako sa jackpot. Saan naman ditong diwata? Ito ay biglang bagsak na munting Diyos ng yaman. CJ. Masyadong pwede na to, mahal na panauhin. May iba pa ba kayong kailangan? Sabihin niyo lang sa akin. Ako rito. Lahat ng meron ako. Ay grabe. Nen. Akala mo kapag tinago mo lang. Maloloko mo na kami. Binata. Ibigay mo ang plano ng depensa sa harap. Papatayin kita. Huwag mo nang isipin. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Matanda. Ang balat niya ay makinis at ang laman ay malambot. Sayang lang kung basta papatayin siya. Tama. Mas mabuti nang pasayahin muna ang mga kapatid. Ang mga disipulo ng sektang Lingsi. Kaysa maging durog na durog. Hindi kami tatanggap ng kahihiyan. Guro. Nandito si Eyao para muling magbigay galang sa inyo. Gusto mong mamatay? Sa harap ng aking mukha. Ni mamatay ka ay hindi ka bagay. Lumayo ka. Kung mangahas kayong galawin ako. Hindi kayo palalampasin ng sektang Lingsi. Kahit ang 3 balbas sarado na matitigas ang ulo. Nang aapi ng isang mahina at mahinhing dalaga. Wala na bang batas at kaayusan sa mundo ng kultibasyon? Ano na ang gagawin? Tama. Kakakain pa lang yan ng instant noodles. Ayos na ang pinsala. Ibig sabihin, kapatid, nandito ako para iligtas ka. Prinsipe, ano bang ginagawa mo? Itong puwersang ito. Impossible. Paano ka biglang sumabog sa napakalakas na antas ng kultivasyon na iyan? Nilinis ang gutom hanggang sa dulo. Gawin mong Diyos o immortal. Ako ang bahala sa kanila. Parang sasabog na ang dugo ko. Huwag ninyong ipagmalaki iyan. Malapit nang magising si demonyong Panginoon Su. Mamamatay ang buong mundo ng kultivasyon. Ngayon, panalo tayo. Itong paninda ko sa tindahan. Ang nakakalat na ito ay may ganito kalaking pakinabang sa mga kultivador. Hindi ito basta merienda. Parang sandata talaga ng mundo ng kultivasyon. Malaking biyaya, prinsipe. Kaya nitong baguhin ang katawan at buto mo sa isang kisap mata. Itim na hiyas na tableta ng pagpapatuloy ng buhay. Basta na lang ninyo itong ibinigay sa akin. Napakalaking kabutihan. Hindi ko malilimutan ang utang na ito, Shuyao. Ay, grabe. Kaninang lang, muntik mo na akong napahama. Kung hindi, baka ako rin, patay na rin. Patawarin mo ako, prinsipe. Hindi pa rin naiintindihan ni Shuyao ang gamit mo noon. Ang ganitong bagay. Pwede bang bumili si Shuyao ng kaunti at iwi sa sekta? Ipahawak mo muna sa guro. May mga espiritong bato ako dito. Kahit ilan ay pwede. Nakadetect ng 10 pirasong mababang uring espiritong bato. Kasalukuyang benta ay isang bahagi sa 10,000. 10,000. Walang problema. Kahit ano, pumili ka lang. Dahan-dahan ka, immortal. Sa susunod, isama mo ang mga kaibigan mo para bigyan kita ng diskwento. Binabati kita, lumampas na sa 10,000 ang kita ng kampo. Nabuksan na ang unang antas ng gantimpalang balon. Ito ba ay paunang bunot ng swerte? Gusto mo bang simulan ang bunot? Bunot. May ganito pa palang magandang kapalaran. Sino ba ang pumili ng kabaong na yelo na ito? Mapapatay yata ako sa lamig. Hindi pa naman siya nakakaalis. Ginawang yelong block muna ninyo siya. Guro, sabi ninyo ay malapit na ang hangganan ng inyong buhay. Kailangan ninyong ipakita ng maaga ang inyong libing para maramdaman ninyo. Sinunod na namin ang lahat. Huwag na kayong pumili pa, pwede ba? Lesiu, tulungan ninyong tumayo ang matanda. Ay, alam ng matanda na kaunti na lang ang oras niya. Kapag kulang ang sasalo sa sekta sa hinaharap. Kailangan mong mag-ingat. Natatandaan ng alagad ang turo ng guro. Guro, hindi maganda. Pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta, dumating na ang oras ng kapahamakan. Naabot na ang limitasyon.
Hayaan ang magbukas, hayaan silang magbukas lahat. Nagdala ako ng gamot na panlaban dito. Kalokohan. Ano ba itong sirang garapon na nasa bulaklakang ito? Halos walang alon ng espiritual na lakas. Ate na nakatatanda. Ito ay gamot na espiritual. Munting kapatid na babae. Halos lumilipad na sa liwanag ang guro. Ganyan pa rin ang ginamit mo na panghawak ng mga mandarayang karaniwan para pahiyain siya. Ayaw. Baka nabudol ka lang ng isang mandarayang galing sa ilog at bundok. Bumalik ka pa na may dalang mga bagay na galing sa tabing daan. Palaging mabait sa iyo ang pinuno ng sekta. Ay naku, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Ako nga ang sumubo. Sa ganitong oras, huwag kayong manggulo. Mahihiya pa ba kayo sa mga mata ninyo? Wala akong pakialam. Siguradong maililigtas nito siguro. Huwag na kayong kalagkarin. Hayaan ninyong siguro ang umatras kayo ng may dangal. Guro. Lunukin mo ito. Aluo. Ah! Walang hiya. Naglakas loob ka pa talagang gumamit ng lason para saktan siguro. Ngayon, ako ang haharap sa daan ng langit. Lugmok ka na. Tapos na. Hindi kaya niloko ako ni Ginoong Su. Tumigil ka. Hindi pa patay ang matandang ito. Para kanino mo ba pinapanday ang daan? Guro. Umabot na ang kultivasyon mo sa rurok ng Nascensol. Walang silbi. Hindi pa kumikilos ang matandang ito. Itinutok mo pa ang espada sa mabait kong alagad. Mukhang hinihintay mong maaga akong mamatay, ano? Ang kapal ng mukha mo, ha? Hindi po, alagad ninyo. Akala ng alagad na pinainom kayo ni ate ng lason. Lumayo ka. Wala kang mata. Ay, ang bait kong aluo. Natakot ka ba? Bilisan mong tumayo. Kung hindi dahil sa banal mong likido. Nasa tulay na ako ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakikipagpaligsahan na ako kay Mengpo sa damitan. Nabigla ako, guro. Akala ko napatay na kita. Huwag kang umiyak. Guro, hindi ba't ayos naman iyon? Bilisan mong ikwento mo sa akin. Itong elixir mo na nakakabuhay ng patay at nagpapaputi ng buto ng tao. Saan mo ba talaga nakuha mula sa anong nagtatagong makapangyarihan? Isa iyong binatang nagangalang Suchen. Nakatira siya sa isang liblib na palasyo sa tuktok ng bundok. Tinatawag na 1G Convenience Store. Marami siyang kakaibang pambihira at elixir na hindi ko pa kailanman nakita. Ang isang ito ay tinatawag na katas. Kayang punuan agad ang pinagmumulan ng buhay. Ang material ng kagamitang ito ay hindi ginto ni kahoy. Pero ang tibay niya ay napakagaling. At itong parisukat at maayos na disenyo. Mistulang tumutugma sa diwa ng langit at lupa at sa apat na nilalang. Tingnan mo pa ang mga misteryoso at mahigpit na simbolong ito. Kahit ang punong sekta ng puluang immortal ay baka hindi rin ito maukit. Ito ay siguradong sinaunang banal na ukit. Ang nakababatang Su na iyon ay takot lang na matagal ng napakabanal ang kultivasyon niya. Guro, ang tindi ng dinanas mo ha. Isara mo ang bibig mo. Sino ba ang namimighati? Nabuhay ng patay. Nagbago ang bangkay ng suzerain. Tumakbo na kayo. Tumayo kayong lahat. Kayong mga walang silbi. Ang suzerain ay muling nabuhay matapos ang isang kapahamakan. Ha! Bumalik ang buhay ng suzerain. Unti-unti nang gumagaling ang malubhang karamdaman ng suzerain. Ang puting usok sa buong bakuran ay sobrang malabo. Hahaha, mabuti. Ipaabot ninyo ang kautusan ng matanda. Iniligtas ni Ginoong Su ang buhay ng matanda. Iyan ang kabutihang loob ng aming sektang lingsi. Punta tayo ngayon sa tuktok ng bundok. Para sumaludo sa mga makapangyarihan. Sistema. Napakalaking manloloko mo. Anong gantimpala? Mukhang ang pangpatay baboy na gulong ang nakita ko. Panginoong bisita, mangyaring huwag magsagawa ng pag-ataking pisikal. Mukhang lampas na sa 10,000 ang kita ng 1G Convenience Store. Naka-unlock na ang beginner prize pool. Simulan ang bunutan. Bunot. Siyempre, bunot. Mula sa bisikleta, naging motorsiklo. Panglangit na teknik. Makasariling alagang espiritu. Sagradong sandata na walang kapantay. Espiritong espada na may taingan ng hayop. Kahit ano pa yan. Bigyan ninyo ako ng pera. Munting espiritu, halika rito. Mabilis na magpakita ng espiritu ang dakilang guro. Pera, pera, pera. Salamat sa pagbisita. Itutuloy pa ba ng panauhin ang bunutan? Muli. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Puro salamat sa pagbisita ang lumalabas. Puro salamat sa pagbisita ang lumalabas. Puro salamat sa pagbisita ang lumalabas. Ang bunutan na ito ay kumain ng 11,000 yuan. Kasalukuyang balanse 0.00. Luging lubos na ang panauhin. Pakirecharge para magpatuloy. Anong klaseng malas na sambayan? Wala akong natira kahit piso. Wala pang ganyan kayong kadesperado.
Sige na nga. Kumain muna tayo. Itong sirang supermarket. Itong sirang sistema. Medyo sumasaya na. Diretsong dinisgrasya ako ng pagkakalugi. Kailan pa ako makakaalis? Araw-araw puro junk food ang kinakain. Kapag nalaman ito ni nanay ko, hindi ako tatantanan yan. Inay, namimiss kita. Brownout. Sistema. Sinisingil mo pa ako ng kuryente. Ang tapang ng masamang dugo na ito. Gutom. Grabe ang gutom ko. Kain. Pang life and death na crisis. Huwag kang lalapit. Wala akong pakialam kung anong klaseng halimaw ka. Tikman mo ang lakas ko. Umatras kayo. Walang silbi. Ang anghang ni Aluo. Nasasaktan si Aluo. Hilahin mo. Yung pula at may usok na bagay na yan. Ang bango-bango. Nagugutom na ang tiyan ni Aluo. Gustong kumain ng hotpot ng Tree Spirit sa kalagitnaan ng gabi. Saan mo naman dadalhin yan? Halika rito. Itong maasim at matamis. Bagay sa mga bata. At ito pa. Ito ang tawag dito sa amin sa nayon. Ang misteryosong lakas ng hilaga silangan. Noong bata pa ako, tuwing nagkakasakit lang ako. Bumibili na ako nito si Papa. Uminom ng isang lagok ng matamis na tubig. Kumain ng isang pirasong melokoton. Agad mawawala ang sakit. Hali. Matamis? Talaga bang hindi na sumasakit si Aluo? Ang liit na bagay na ito, mukhang ka-cute. Bakit parang kaya ko pang kainin? Bilisan ninyong dalhin siya palayo. Hindi ko kayang alagaan. Yung hilahin niyo na lang kay Aluo na masarap kainin. Kailangan pa bang sagutin ni Aluo ang paghilang yan? Pwede pa ba yan? Ako, nakaamba ako ng isang super high-end na konstruksyon na may bagong disenyo. Ang astig ng tindahang ito. Parang biglang naging 5-star mula sa gilid ng kalsada. Ikaw talaga ang best friend kong babae. Tama, mas marami na akong pwedeng ipalutang kay Aluo. Wow! Haha! May ganito ng dekalibreng pangkumpuning outfit. Mukhang hindi ako makaakit ng customer sa mountaintop supermarket ko. Pero hindi na makita si Mama. Takot na takot si Aluo kapag mag-isa sa labas. Papa, pwede bang manatili si Aluo dito? Siyempre naman. Sa susunod, may pagkain ka na lagi. May isang lata kang peach na makukuha. Talaga. Aynan. Haha, ang saya naman, Papa. Parang may mali yata sa dinaanan ko. Wala naman ganito noong mga nakaraang araw. Umatras ang lahat. Puno ng malas ang lugar na ito. Halatang isang illusion array na inilatag ng 1,000 taong halimaw na puno. Pero tama naman ang pangalan ng tindahan. Pasok ako at titingin. Dahan-dahan. Baka may hindi inaasahan. Hayaan ninyong gumamit muna ako ng 30% espiritual na lakas para silipin ang ilusyon ng formation na ito. Naalis ang sword aura ko. Hindi pwede. Sa loob ng kahong bakal na iyon ay may nakatagong nakakatakot na puwersang kayang lamunin ang lahat. Ganitong paraan ang pagbabalik sa katotohanan. Kahit ang matandang ito ay hindi magagawa. Siguradong may nakatagong napakalakas na nilalang sa loob. Bawat isa sa inyo, itaas ang 10% ng pagkaalerto. Handa na sa laban.
Maligayang pagdating. Hindi maganda. May nakaabang. Maaga pa pero may customer na agad. Senior Su. Dumating sina Shuyao kasama ang guru at mga nakatatanda. Espesyal silang dumating para pasalamatan ka sa pagliligtas sa kanila. Super big customer si Aluo na ito. Ipakita mo sa kanila ang pambihira mong panghila ng customer na kapangyarihan. Bilisan mo. Pera, pera. Papasok ang pera mula 4 na dulo at 8 direksyon. Swerte, swerte. Dumaloy na ang swerte sa bulsa ni Aluo. Mali ako ng kinabitan. Yung nakatanggap ng welcome. Maligayang pagdating. Mga buto at mani kahit anong nguya. Lipulin ang lahat ng pag-aalala. Pati ang high rank na tree spirit na paamo na rin. Hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng batang ito. Aluo. Biglang dumagsa ang napakaraming customer. Mukhang parating na ang magagandang araw natin. Talaga bang bibilhin ng mga immortal na lolo ang mga paninda natin? Hindi ba't pampalakas lang sila ng parang gamot? Hala, hindi nga. Ibig sabihin, hindi pa nila nasubukan ang masarap. Hipon sticks. Potato chips. Snail noodles. Hindi pa nila nakita ang mga ito. Isang subo lang. Hindi nila kayang tumagal. Lulutuin ba ang snail noodles? Yung lolo na may hawak na espada. Hindi ba siya maglalaway habang nasa palayo? Tapos isang saksak ng espada, lagot ka na. Medyo matapang nga ang amoy ng snail noodles. Palitan mo ito. Immortal Happy Water. Hindi namimili ng tao. Lahat wasak. Nakakagana ang asukal at pwedeng pasiglahin ang dopamine secretion. Hindi mahalaga kung golden core man siya o primordial infant. Basta carbon-based siya. Ito ang pinakapundasyong code. Mga immortal na pinuno. Halika, halika, halika. May espesyal na sample testing ang tindahan para sa inyo lahat. Walang spirit stone. Buksan mo at kainin na. Ano ito? Kulay dugo hanggang sa kaloob-looban. At may napakatingkad na amoy dugong nakakasilid sa ilong. Hindi kaya ito yung nasa mga alamat. Pabalat sa apoy ang pulang dragon tendons na niluto sa apoy ng Juyu. Pero, ang tawag dyan ay space sticks. Matamis at maanghang ang tama. Mantika ang dating. Habang ninunguya, mas lalong sumasarap. Sobrang adik. Subukan ninyo po. Ay, ang init. Parang nagliliyab ang aking mga ugat. Parang sinusunog nito ang aking dao base. Talagang ang bitag. Ikaw na demonyo. Balak mo pang gumamit ng lason. Para patayin ang sektang Lingsiko. Maldita ka, sinunog mo ang mga bulaklak ni Aluo. Si Aluo ay inalagaan ang mga iyon magdamag. Magbayad ka. Bayaran mo ang mga bulaklak ni Aluo. Binata. Naglalakas loob kang lasunin at patayin si Elder Q. Ngayon, papatayin kita. Ipaghihiganti ko si Elder. Ha ha ha, nabisto ka rin. Ang mga spicy stick ko ay gawa sa regular na pabrika. Sobra lang silang pampalakas ng init. Imposibleng magdulot ng pagdura ng dugo. Kalokohan. Naghahanap ka ng gulo. Ha 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 ha. Lumabas na. Lumalabas pala lahat ang laso na nakabaon ng daang taon. Noong labanan sa hangganan ng tao at demonyo, daang taon na ang nakalipas. Nadapuan ang punong tagapagmana ng tribong demonyo ng lasong malamig na Juyu. Araw at gabing pinahirapan ng ginaw ang katawan at puso niya. At mahirap nang ang umusad ang kultibasyon niya kahit isang hakbang. Hindi ko inakala na ang matinding purong yang ng spicy stick na ito ay makakabunot pa ng lasong nakabaon ng daang taon sa katawan ko. Aha! Di subukan din ng matanda ang kayamanang ito na hinubog ng langit at lupa. Hindi maganda, masyadong mapagmataas ang espiritong enerhiyang ito. Mas malupit pa kaysa sa orihinal na enerhiya ng matanda. Hindi ito kayang pigilan ng matanda, umatras ka agad. Hinga. Bumabagsak. Sobrang lakas. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang ibinebenta ko, hotpot na mamantika ba o sukang nakakabuhay. O reactor na may nuclear reaction. Mas matindi pa kaysa sa bakal na bayani. Ano po ang nangyari sa inyo, guro? Naligtas na ang ating lahi. Mula nang gumuho ang langit na bangin. At bumaba sa mundo ang 36 na demonyong Diyos. 100 taon na ang lumipas.
Sa nakalipas na 100 taon, paulit-ulit na napipilitang umurong ang depensa ng ating lahi. Maraming magigiting na lalaki ang nasawi ng husto habang nilalabanan ang pananalakay ng tribong demonyo. Mas nakakatakot pa ay, malapit nang magising ang demonyong Panginoon, at lulunurin niya sa dugo ang buong siyam na lupain. Gagawin niyang impyerno ang mundo ng tao. Ha 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 ha! Hindi tayo pinabayaan ng langit. Dito mismo sa liblib na bundok na ito, natagpuan natin ang napakalakas na bagay na ito na pwedeng magdoble ng lakas sa labanan. Handang ibuhos ng sektang Lingsi ang lahat ng yaman ng sekta, para makabili pa ng marami sa inyo ng ganitong uri ng banal na bagay. At palayasin ang tribong demonyo sa siyam na lupain. Ha ha ha! Bossu, unahin ko munang bumalik sa frontline. Magpapadala ang matanda ng mga tao rito ng regular para kumuha ng paninda mula ngayon. Dahan-dahan po, pinuno ng sekta. Dahan-dahan po kayong lahat. Kumain muna kayo ng mabuti bago bumalik. Laging bukas ang tindahang ito para sa inyo. Na-detect ang 1,000 pirasong merienda. Kasalukuyang kita, 100,000. Binabati ko ang may-ari ng tindahan sa pag-abot sa 1,000,000 marka. Nabuksan ang titulo ng mahusay na may-ari ng tindahan. Astig, 1,000,000. Sa bilis na to, matatapos ko ang maliit na target na 1,000,000,000. Hindi lang basta nagwisik ng tubig. Dali, kumita tayo, kumita tayo. Ipapasok ko na ang pera sa bulsa ko. Ilabas mo ang buhok mo. Kumakain ng persimmon si Aluo. Binabati ko ang may-ari ng tindahan sa paglampas sa 1,000,000 kita. Nabuksan na ang ultimate prize pool. Gusto mo bang simulan ang raffle? Tumahimik ka. Ikaw na tusong mamamatay baboy na trader. Niloloko mo na naman ba ako para sa pera? Hindi mo matatapos ang iye mo sa dulo ng buwan. Inuubos mo akong mag-isa na parang nagpapahina ng isang buong kawan. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan, bibigyan kita ng masamang review ngayon din. Tapos padadapain pa kita. Padapain ka. Pauwiin na nila ang mga paninda, mga immortal. Ito talaga ang top level na pribadong lugar na nagbago sa mundo ng pagsasanay. Isang salita ng isa, 10 salita ng 100. Paggising ko bukas, ako na ang usap-usapan sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo na akin ang 1G convenience store. Ang saya. 3 araw na walang pagkain. Malubhang sugat at pinsala. Mga pulang isda, humanda kayo. Ngayong gabi, sasalakayin kayo ng libu-libong sundalo. Puwersang demonyo na nakaipit sa hangganan. 12 demonyong Panginoon ang dumating. May 12 pang mga haligi ng demonyo. Nakaayos sa harap ng pormasyon. Kapag may haligi ng demonyo, lalo pang titindi ang kapangyarihan ng mga demonyo. Mukhang, hindi na natin kailangang maghintay hanggang ngayong gabi. Mga kapatid, sumama kayo sa akin. Tatanungin ko kayo. Bakit pa tayo nakatayo rito sa libong-milyang depensa ng silangang rehiyon? Para umangat sa posisyon at yumaman? O para sa walang kapantay na kayamanan? Hindi pareho. Sa likod ng hadlang ay ang inyong mga magulang, asawa at mga anak. Ang mga kababayan natin. Kapag tumuntong ang mga demonyo rito, libo-libong kaluluwa sa lungsod ang mauwi sa walang katapusang pagdurusa. Madadagdag lang sila sa pagkain ng dugo. Sa daang taon ng alitan, paulit-ulit nang nasasaktan ng matindi ang lahi ng tao. Pero kailanman, wala ni isang tumalikod sa depensa at tumakas. Natalo tayo sa ilang labanan, pero hindi kailanman nawala ang tapang. Kung ngayong araw ay siguradong di makakaya ang bugso ng mga demonyo. Ano ang nasa isip ninyo, mga kasama? Ipagtanggol ang tarangkahan hanggang kamatayan. Hanggat sa huling hininga. CJ. Ngayon, makikipaglaban tayo sa mga halimaw hanggang sa dulo. Gagamitin natin ang natitirang lakas para protektahan ang ating bayan at kabundukan. Bilang mga nasa unahan, ang mamatay sa larangan ng digmaan ang ating dangal. Ngayon kukuhanin natin ang mga demonyo, at iaalay sa aking sibat at talim. Mga kawal, darating ang sekta ng Lingsi kasama ang pinakabihirang yaman na panlaban sa mga demonyo. Para tumulong. Baliw ka talaga. Dinala mo ba ang sekta ng Lingsi para magpahatid sa kamatayan? Lumayo ka agad. Hindi pa patay ang batang ito. Bakit mo ako pinagpapaniwala ang mamamatay? Nandito ang matanda para maghatid ng mabuting balita. Itong matanda. Mabuti na lang at bantayan mo ng maigi. Makinig ang sekta ng Lingsi sa utos. Bigyan mo ako. Linisin ang gutom sa isang bagsakan. Sagradong hatol ng simula.
Ang lakas, grabe talaga. Siya, 10,000 ang kailangan niyang talunin. Isang kagat ng maanghang na piraso. Sumabog na maliit na universo. Ang enerhiya mo. Lampas sa naiisip mo. Tingnan mo ang sa kanya. Ano ba ang bagay na iyan na parang haligi ng tubig? May ganito palang kapangyarihang gumiba ng langit at lupa. Bilis, burahin ang kakaibang nilalang na iyan. Panalo na. Panalo na. Napatakbo namin ang demonyong Panginoon. Sugat ko. Ayos na ang mga sugat ko. Mas himala pa pala ito kaysa sa pinakamataas na gamot sa pasa. Ito ay ang bote ng pagsasanay ko na kinapitan ko ng 10 taon. Bumutas pa nga. Anong klaseng sistema na ba ito? Iba ba ninyong lahat iyan? Batang pasaway. Ito ang dala mong kayamanang tunay. Makukulay na iba-ibang klase. Kakaibang anyo. Ginawa mo bang ano ang dugong nagbuwis na larangan na iyan? Bata ka lang, dumadaan ka lang ba? Sinasabi ko sa iyo, ikaw na matigas ang ulo. Wala kang alam. Ito ang espesyal kong hiniling na banal na bagay. Mga sinaunang kalagayan. Sa silaang rehiyon, ang aking 10,000 kawal ay nag-alay ng dugo at buhay. Kahit mamatay, dapat mamatay ng may dangal. Tingnan mo sila ngayon, isa-isa ng may lutong ngiti pero nakakalat ang langis. Paos at nakangiti. Ito ang panghahamak sa mga bayani ng pumanaw na kaaway. Mas gugustuhin kong tumayo at mamatay. Hindi ko kailanman hahayaan ang aking mga tauhan. Nakainin ang ganitong basurang hindi alam ang pinagmulan. Walang galang sa langit at lupa. Talagang matigas ang ulo mo. Tigilan mo ang pagyayabang at magalit ka. Nais lang din ng matandang sekta. Kahit mukhang kakaiba ang bagay na ito. Pero talagang nailigtas nito ang buhay ng lahat. Makamandag na landas. Hindi bagay sa isang marangal na bulwagan. Ihatid mo ang aking utos. Mga kawal ng silangang rehiyon. Walang sinuman ang pwedeng muling humawak sa mga kakaibang bagay na ito. Sasaklawin ng batas militar ang lalabag. Talagang matigas ang ulo ng mga patay. Baka isang araw ay ikaw na ang humingi ng tulong sa akin. Ang mga hindi marunong magbantay sa sitwasyon na ito. Nabuwag ang 12 hukbo ng demonyong Panginoon ko. Umakyat ka at magulat sa punong commander. Napaka-imposible ng bagay na ito. Ang mga sangkap sa loob ay hindi mo lubos maisip. Nakakalaso na sobra. Gumamit sila ng isang uri ng makamandag na teknik ng pagkuha mula sa lebadura. Parang pinatuyo ang lebadura. Ang dugo ng sinaunang halimaw na iyan. At sodium ng mansana sa buto. Hindi ko rin alam kung ano ang buong bangungot na iyan. Ang pangalan na iyan. Talagang astig pakinggan. Baka may taglay itong kapangyarihang sumisira ng anumang batas. Hindi pa yan tapos. May isa pang itim na lasong tubig na may bula. Lalo pang masama ang dating yan. Pagkalagok ng matanda sa sektang lingsin yan. Bumuga ng 1000 talampakang talon. Ano ang sinabi mo? Totoo ba? Talagang napakalakas ng talon na iyan. Libo-libong kapatid namin ang namatay at nasugatan. Maging ang haligi ng demonyo ay napabagsak. Ang mga taong karapat dapat mamatay. Ano bang lihim ang hawak nila? Ulat. May magandang balita ang dakilang pinuno. Matagumpay na inambus at winasak ng Bloodfang Squad ang supply ng sektang lingsi. Ayos. Talagang napakataas ng dakilang pinuno. Kakatapos ko lang mag-isip kung paano lalaban sa mga taong ito. Direkta ninyong pinadala ng lahat ang supply nila. Parang hinihigop lang ang sweldo sa paraang ito. Direkta ninyong kinapitan ang liig ng lahi ng tao. Wala na ang mga maanghang at ang laso na tubig. Tingnan natin kung ano pa ang ibabato nila sa amin. Ipinababatid ng banal na utos. Bukas, pasukin ang lungsod sa madaling araw. Ang hukbo ay nasa ilalim ng matinding presyon.
Patahimikin ninyo ang linya ng depensa sa silangang rehiyon. Guro, bagamat nanalo tayo sa laban na ito, malaki pa rin ang puwersa ng lahi ng demonyo. Babalik silang parang alikabok na inaanod ng hangin. Napakarami na ng isinuong nating buhay. Para lang ipagtanggol ang silangang rehiyon hanggang kamatayan. Sulit pa ba talaga? Pare, sabihin mo nga, ano ba ito? Ito ang espiritong enerhiya. Sangkop ito sa paglinang ng bagong buhay ng tao at demonyo. Sa pag-angat ng antas ng pagsasanay. At ito ang demonyong ki. Sa paglitaw ng demonyong ki, nilalamon nito ang espiritong enerhiya. Noong labanan ng demonyo 100 taon na ang nakalipas. Pinalayas ng mga ninuno ang lahi ng demonyo pabalik sa kanilang tirahan. At pinigil ito sa pamamagitan ng likhang bakod ng silangang rehiyon. Pero sa labang iyon, halos maubos na ng demonyong ki ang espiritong enerhiya sa siyam na lalawigan. Kaya ngayon, napakababa na ng mga nakaaabot sa tamang antas ng paglilinang. Napakahirap talaga ng pag-angat ng antas ng isang cultivator. Ang likhang bakod na ito sa silangan ay tiyak na hindi maaaring umurong. Kundi, iisa na lang ang daan ng lahi ng tao, ang kamatayan. Buti na lang at nakilala natin si Ginoong Su. Ang mga banal na bagay na iyon, mukhang hindi namang tunay na alchemy technique. Pero kaya nilang agad pataasin ang antas ng pagsasanay. At mapalabas pa ang demonyong ki sa loob ng katawan. Naniniwala ako na basta narito si Ginoong Su. Tiyak na kaya pang mapanatili ng silangang rehiyon. Hindi maganda. Nagsimula na ang ganting atake ng lahi ng demonyo. Tingnan ninyo ako. Tingnan ninyo ulit ako. Kapag tumingin pa kayo ulit, ipapainom ko sa inyo to ng tuluyan. Hindi ba't sabi natin may regular na malakihang pagbili ang sekta? Ilang araw na rin ito. Wala pa akong nakikitang kahit anong anino. Baka ang Immortal Elder ay naadik lang sa maanghang na stick at nagkatagihawat. Hayaan ninyong i-rate ko ito. Ang baba ng kalidad. Noong huli, wala man lang silang iniwang contact info. Saan ko naman kukontakin ang malaking kliyente ko? Aba, loko ba kayo, langit? Maligayang pagdating. Ginoo. Ayaw. Ano nang nangyari sa iyo? Bakit ka naging ganyan? Ginoong Su. Wala na ang lahat ng supply namin. Nakasalalay na sa iyo. Umalis tayo. Pumunta ka at ipaalam mo sa immortal na iyon. Hindi na halos makapagsalo ang mga kawal ng Eastern Region. Kailangan ko ang mga paninda sa loob ng tindahan. Shuyaw, huwag kang mag-alala. Sapat ang paninda. Sobra pa nga ang paninda. Pero ngayon, nasarahan na ng lahi ng demonyo ang linya ng digmaan. Paano mo na ipapasok ang mga paninda? Kung magagamit ko ang buhay na ito para iligtas pa ang mas marami. Kahit mamatay ako, ayos lang. Gagawa ako ng paraan para maipadala ito. Ang tanga mo naman, ang tawag dyan ay pagpapasok sa kamatayan. Hindi pagpapasok ng paninda. Kahit mapiga mo pa ang buhay mo. Gaano ba karami ang maipapadala mo? Hindi nito kayang sagipin ang kahit 10,000 tao. Tatay. Parang may paraan. Tingnan ninyo ako. Ha? Paghahatid ng paninda. Si Aluo ang eksperto dito. Mabilis na courier talaga. Aluo, tunay kang ang mahal na anak ni Papa. Ihanda ang order. Gu Changfeng, huwag ka nang magpakatanga. Tingnan mo ang dambuhalang hukbo ng demonyo sa likod ko. Isang laway lang namin, lulunod na kita. Kung hindi tutunog ang silangang rehiyon, magiging lupang abo ito. Pero, kung handa kang ibaba ang espada, at isuko ang mga sugatang kawal na ito, pwede kong pag-isipan na iligtas ang buhay mo. At gawin kayong habang buhay na alipin ng lahi ng demonyo. Ha 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 ha. Nanaginip ka lang. Walang lahing tao na luluhod. Kahit ako na lang ang natira. Makikipaglaban ako sa iyo hanggang mamatay. Ha ha ha. Sa tingin mo ba ang angas mo? Baliw na matanda. Kung ganyan, edi mamatay ka.
Mga kasama kong immortal. Dumating na ang takeout mula sa 1G convenience store. Kayong mga latang basura. Damhin ninyo ang kamatayan. Hintayin ninyong dumating si General Ye. Sige lang. Unang unit, sumama kayo sa akin. Baliw ka talaga. Nagkalakas loob kang pabainin ako para kainin ito. Hindi mo ba isinasama sa tingin ang utos ko? Ang dami mo nang sinabi. Pasok ka na. Ito. Ang lakas na ito. Hindi lang binago ang aking dugo at lakas. Pati ang aking pundasyon ay sumusulong. Kung ganyan. Kung gayon, talunin natin ng mahika ang mahika. Makinig kayo sa utos ng hukbong silangan. Kuyugin ang gutom. Kasama ko, sumpain ang mga demonyo. Umatras. Umatras agad. Patay na ang demonyong Diyos. Gumuho na ang haligi ng demonyong Diyos. Panalo tayo. Umaatake na ang lahi ng demonyo. Makikipagbakbakan ako sa inyo. Ipakita ko sa inyo. Ang mga panauhing dinala ni Aluo. Marami ba? Kaginoohan. Gusto lang kayong pasalamatan ng mga kawal ng silangang rehiyon. Sayang lang at masyadong maliit ang lugar na ito. Kaya ilang kinatawan lang ang pwedeng pumili. Ginoong Su. 36 na demonyong Diyos ang lahat ay nasupil. Napatakbo ng talunan ang hukbo ng demonyo. Ang laki ng talong mo sa mga banal na bagay na iyan. Iniligtas mo kaming 10,000 kawal ng silangan. Nakakahiya dahil noon ay bulag at walang alam ang matandang ito. Hindi ko inaasahang matatakot ako na may bahid ng kasamaan ang lugar na ito. Ang tanda ng katandaan talaga. Ang espiritual na eliksir na tinatawag na pampaangat ng lakas. Magkano pa ang meron ka? Ako na ang bahala sa lahat. Kunin na. Sandali lang talaga ang bisa ng pampaangat ng lakas. Kung usapang lakas ng tama at sarap, dapat ay happy water. Ginoong Su. Lahat na ng happy water ay kinuha na ng matandang ito. Yung malamig sana. Narinig ng Shoshan Pavilion ang dakilang pangalan ni Ginoong Su. At naparito upang humingi ng gamot. Pwede bang ipakilala ni Boss Su kung anong mga gamot na espiritual meron kayo? Tumakbo na ang ilong na baka ng Shoshan. Kami ang 5 immortal ng Miaojiang. Dumating kami para dumalaw kay Boss Su. Dito na kayo sa loob. Kuya Su. Sa Eastern Beast Sect namin, walang problema sa presyo. Kilala muna natin ang isa't isa. Dumating na ang swerte at pera. Hindi naman natin mapipigilan. Summer Palace, dumating na ako. Mga kapwa immortal. Mga kasama. Pumasok kayo. Meron lahat. Hindi kayo nabigo sa pagpunta. Hindi na sayang ang punta. Matagal na nating pinoproseso ito. Sa wakas magagamit na ang spell na ito. Aluo. Ang gamit ng matataas na antas. 1G Convenience Store. Pasasalamat ng buong lugar. Maligayang pagdating sa 1G Convenience Store. Lahat ng mga kaibigan sa mundo ng pagsasanay at mga immortal. Ngayong araw sa 1G Convenience Store, hindi tayo magpapasiklab sa kultivasyon. Bilis lang ang labanan natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Unahin nating ipakilala ang espesyal na combo ng kaharian. Ang pulang spiritual artifact ay tinatawag na Spicy Strip. Isang kagat, pasabog agad. Purong sikat ng araw na apoy. Ang itim na spiritual artifact ay tinatawag na Happy Water. Pampalamig na pumapasok sa kaluluwa. Diretso ang enerhiya sa 2 meridyan. Kumpirmado ni General Gu at ng punong sekta ng Lingxi. Solid ang epekto. Mga kasama, kalma lang at tuloy lang ang pagsugod. Naubos na ng asawa ko ang 100 kahon. Ang astig na likod na may nakasulat. Malakas ang tulak ng Secmaster. Limitado ang dami. Pag naubos, tapos na. Ganitong pambihirang gamit. Ano bang dapat gawin ng mga kasama natin? Siyempre bilhin, bilhin agad, bilhin ang bilhin. Mag-order na. Kukuha ako ng 5 kahon. Kukuha ako ng 6 kahon.
Mas mabilis pa sa paglimot ng pera ang paglabas ng barya sa makinang ito. Ako na ang naging nangungunang supplier ng mundo ng kultibasyon. Numero 1 ang combo. Ubos agad. Hindi pwede, Boss Su. Pagbalik namin, wala kaming maipapaliwanag. Mga hindi nakakuha, huwag kabahan. Mga hindi nakakuha, huwag kabahan. Mga hindi nakakuha, huwag kabahan. Sa ibaba magsisimula ang pagpapakilala ng ikalawang produkto. Baka naman gusto mong maglagay ng lason. Mga kapatid, bumuo ng hanay at salubungin ang kalaban. Mali. Malaki ang mali. Ang immortal na ito. Ito ang snail powder. Aamoy pa lang parang pumasok na sa kusina. Matapos kainin, diretso langit na. Sobrang asim at anghang. Iniinip ng 49 na araw para mag-ferment. Nililinis ang mga litid at buto. Pinapanday ulit ang katawan na parang ginto. Ang baho, pero may dating. Walang hanggan ang bisa. Ang sarap talaga. Ang asim at anghang na tumatama diretso sa kaluluwa. Parang matutunaw na ang espada sa puso ko. Ang anghang ay parang naglalagablab na apoy. Pero napasuko rin ako sa talas ng asim at anghang. Napapahinto ang tao sa kagustuhan pang kumain. Parang nabuksan ang bawat ugat at daluyan ng dugo. Busog na busog ang loob at katawan. Boss Su. Itong snail powder. Gusto ko lahat, banal na dalaga. Layas. May tumitingin. Ako ang nauna. Bigyan ninyo ako ng isa. Bitiwan mo na. Ang tuyong meryandang ito ay may nakapaloob na formation na may 108 bituin. Ako ang unang nakakuha nito. Layas. Ako nga ang unang nakakita nito. Maglagay ka ng paninda at ibalik mo sa akin bago kita paalisin. 700,000. System, wala ka bang takot na kumatok ang multo sa hating gabi? Hindi mo rin naman ako tinanong dati kung pwede bang ibenta ng bagsakan. Huwag kang manakit ng tao. Ayon sa pasya ng sistema, ikaw nga ang tanga. Bilib ako sa tapang mo. Tinatapos na ang pagdadagdag ng paninda. Kasalukuyang kita 1,000,000 mula sa 1,000,000,000. Ituring mo na lang na ibinayad ko bilang matrikula ang 700,000. Buti na lang na ilabas na ngayon ang brand. Araw-araw nang dumadayo ang iba't ibang sekta para tumambay. Ang mga regular na customer ay diretsyo nang napupuno. Basta mahusay ko lang itong patakbuhin. Ang muling pagningning ay hindi na panaginip. Pero masyadong maliit ang bundok na ito. Sandamakmak na tao na ang dumagsa. Kailangan na lang maghintay hanggang umabot sa tuktok ng langit. Sa tuktok, puno ang langit ng mga humahabol na espada. Halos magbanggaan kahapon ang mga espada ng Shoshan at ang mga sakay ng sektang Yushu. Nagkaroon ng malubhang aksidente sa trapiko. Palalawakin ko. Gagawin kong unang tii sa mundo ng kultibasyon. Boss Su, masyado na yatang mahal ang self-heating na ding ito. Hindi maganda ang lagay ng mundo ng kultibasyon ngayon. Lahat ng sekta ay nagbabawas ng gastos at nagpapataas ng bisa. Natigil ang mga proyektong infrastruktura. Muntik nang magutom ang mga tao ng aming sektang Hauto. Hindi ko kayang bilhin ang ding na may halaga ng langit. Old Stone. Nabuksan ang takbo ng laro. May 3 yang tunay na apoy ito. Kasama ang sarili nitong nag-iinit na ding na puno ng esensya ng langit at lupa. Bagay na bagay ito sa inyo ng sektang Hauto. Ang ganyang buhay na laging may pagkain at tirahan. Para sa mga kultibador na mabigat ang panloob na singaw. Isang subo lang, lulusob agad ang katawan. Kahit magbuhat ka ng tisa, may lakas ka. Ating inspeksyonin ang paninda sa lugar. Paano naging pagsasanib ng tubig at apoy ang dakilang daan? Sa napakaliit na ding na ito, talagang nakapaloob. Ang nakakatakot na purong yang nainit na ito. Diyos na bagay, tunay na Diyos na bagay. Sayang, nahihiya ang aming sektang Hauto. Kaya wala kaming ugnayan sa ganyang klase ng Diyos na bagay. Woo woo woo. Ubo-ubo, wag kang umiyak, matandang bato. Si Su Chen ay talagang hindi isang walang pusong negosyanteng itim ang budhi. Walang spirit stone. Walang problema. Hindi sapat ang spirit stone. Mag-ipon ka na lang ng galing. Pwede tayong magpalit gamit ang mga paninda. Halika, Boss Su. Sabi mo kung paano gagawin ko. May pamatay na tingin ang sektang Lingxi. Hindi naman kapos sa pera ang sektang Yushu. May bebenta rin ang mga lumilipad na espada ng Shoshan Pavilion. Ang 5 immortal na pananampalataya ng Miao Jiang ay kumakain ng itim at puti. Itong sektang Hauto, 2 taon lang naging matatag na parang aso. Matandang bato kung hindi dahil sa tapang mo. Kahit magbuhat pa ako ng tisa ng 10 taon. Hindi ko rin akalain na matitikman ko ang self-heating na ding na ito.
Ang buhay ay kumpleto na. Lintik na. Itong pulang mantika talaga, sobrang lupit. 30 taon na ang nakalipas, noong maimpeksyon ng malamig na lason sa lupain ng shoe. Lahat ay napalabas ng purong yang na apoy na ito. Talagang sobrang sarap. Ang saya ng teksturang ito. Pabigat ng pabigat sa tiyan. Parang isang spiritual vein na dumadaloy sa 5 laman loob at 6 na bituka. Sobra sa sobra. Sandali. Ang aking spiritual na enerhiya. Tumigil ang spiritual na enerhiyang ito ng ilang dekada. Sa wakas nagsimula na ang pag-ikot ng malaking kapalaran. Lumaluwag na rin ang hadlang sa aking antas ng kultivasyon. Mas malakas pa ito kaysa sa lakas ng 9 na ikot na gininto ang elixir. Magsanay. Buhatin ang mga ladrilyo, buhatin ang mga ladrilyo, buhatin ang mga ladrilyo. Mga kapatid, ano nga ba ang slogan ng sektang How To natin? Basta di mamamatay. Ituloy lang hanggang sa kahuli-hulihan. Di sige, laban na. Ipakita natin kay Boss Su ang lakas ng sektang How To natin. Magpatayo ng bundok sa gitna ng kapatagan. Itayo mo ako. Gumawa ng mataas na gusali sa loob ng isang patag na bakuran. Grabe, ganito ba katibay ang matandang kahoy na taga-kultibasyon? Mabilis nga, pero medyo kumikisla pa rin. Papa. Nandito na si Aluo. Perpekto. Pwede nang magbukas ang tilis ko. Humihingi si Aluo ng pahintulot para kay Papa. Kailangang ipaalam sa lahat ng malalaking sekta. Hahaha. Sa ganitong bilis ng pagpapatayo. Wala lang ang BV Plaza. Mula ngayon, ang pinakamalaking imperyo ng negosyo sa mundo ng kultibasyon. Isinilang na. Maliit na diwata na si Yao. Maligayang pagdating sa 1G Shopping Temple. Nang matanggap ko ang iyong liham, agad akong tumulak dito. Ang seremonya ng pagbubukas-bukas. Sadyang napaaga ang dating ni Aluo. Gusto kong makatulong sa prinsipe. Ito na ba ang huwara ng bayan ng prinsipe? Ang ganda. Iniwan ng prinsipe ang napakagandang buhay para pumunta rito. Talagang may mataas na ambisyon. Ano namang mataas na ambisyon ang sinasabi mo? Ang pangarap ko ay kumita lang ng 1 bilyon. Tapos humiga na lang at chill. 1 bilyon. Magpahinga na lang. Naiintindihan ko. Sabi ng guro. Noong 100 taon na ang nakalipas, ang paglusob ng lahi ng demonyo. Ang nagdulot ng polusyon sa spiritual na enerhiya ng buong Juzhou. Mula noon, lahat ay natigil at hindi na umusad. Nahihirapang makibaka. Ang kumita ng 1 bilyon sa screen ng prinsipe ay ang paggamit ng mga banal na bagay na ito para iligtas ang 100 milyong nilalang sa mundong ito. At ang ibig sabihin ng magpahinga ay mula sa araw na ito, nagkakapayapa na ang mundo, tama ba? Boss Su, ikaw nga ba talaga ang darating para iligtas kami? Ay grabe. Ang saya ko naman at ganito pala ako kasikat sa mata ng Diyosa ng kultibasyon. Sinong hindi matitinag niyan? Ay, akala ko makikisama ako sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko inasahang mabubuking mo pa rin ako. Pero nakatadhana na talagang mahirap ang daang ito. Hindi ko alam kung magagawa ko. Dinala niya ang buong mundo sa kanyang balikat. Tahimik niyang binata ang pag-iisa at panganib. Pero sinasabi niya na parang napakagaan lang ng lahat. Aluo, sasamahan ka. Para kumita ng 1 bilyon. At saka magpahinga. Akala ko simpleng pagpapakitang gilas lang. Bakit parang may dating payata? Papa. Papa. Konti na lang at hinalikan na. Itong suwail na munting cotton jacket na ito. Huwag iiyak ng maaga o huli. Talagang pinipili pa ang aking love lock. Umiiyak ka na kapag oras na para mamitas ng bunga. Grabe ka talagang pabigat. Mga bulaklak ni Papa Aluo. Pati yung makinang na malaking kabute. Kinain ng isang grupo ng mabahong baboy. Pabayaran mo sa kanila, Aluo. Buwisit. Ginawa ninyong all you can eat ang mga wild na baboy na ito, ha? Mga itim na baboy mula sa kailaliman. Likas na malupi. Umatras ka, prinsipe. Hintayin mo si Ayaw at lulutuin niya sila ng husto. May iwasan mo na ang sumpang ito mula ngayon. Sandali. Iwan mo ang baboy sa akin. Paluin mo ang mga itim na balahibo, paamuhin. Araw-araw na sila kumakain ng may espiritong tanim. Di ba yan ang sikat na premium na itim na baboy? Araw-araw nilang kinakain yung basurang pagkain. Matagal ko nang nakalimutan ang lasa ng karne. Kung maamo lang sana ang mga wild na baboy na ito. Hindi ba ako magkakaroon ng walang katapusang supply ng baboy na karne? Ayaw. Bawal patayin ang kahit isang baboy. Bukas na ang ingranding pagbubukas ng 1G Commerce Garden. Masamang pangitain ang pagpatay ngayon. Kung di papatayin, halimaw naman sila. Hindi, masarap sila. Sa lugar naming may isang putahe na adobong baboy. Ito ang pinaka-premium na 5 taba ng itim na baboy. Gamitin ang malakas na apoy para palabasin ang taba ng baboy.
Lagyan ng asukal at kapehin hanggang maging kulay karamel. Dahan-dahan sa mahinang apoy ng 2 oras. Ayos na ayos ang taba at tigas. Malasa at malinaw. Tunaw agad sa bibig. Malinamnam pero hindi nakakaumay. Makapal na sausawan na ipapatong sa kanin. Isang subo lang. Kahit isang Diyos hindi tatanggi. Papa. Adobong baboy. Gusto rin kumain ni Aluo. Lahat sila kunin ninyo para sa akin. Ako na ang magpaparusa sa kanila. Gumawa tayo ng babuyan sa mundong ito ng mga immortal. Ibigay mo na sa akin, prinsipe. Ang astig talaga ni kapatid na Diyosa. Sinampal at napatumba ang isang mabahong baboy. Bakit parang kumakabog ang ulo ko? Buti na lang hindi ko talaga siya hinalikan kanina. Hindi matutulak ang mga sirang ito sa merkado. Mas mabuti pa. Gamitin na lang ninyo ang basurang ito. Aluo. Malakas ang tama ah. Hilain mo. Halika, Aluo. Prinsip. Mga halimaw mula sa kailaliman ang mga ito. Walang kapantay ang bangis. Kaya ba talaga silang paamuin? At saka, ang mga nilalang na ito sa tindahan ng prinsipe. Tumaas ng husto ang antas ng kultibasyon ng mga cultivator ng lahi ng tao matapos kumain. Kapag pinakain ang mga wild na baboy na ito, hindi ba sila aakyat ng diretsyo? At magiging mga alamat na halimaw na lang. Sa lugar namin, may isang kakaibang aklat. Ang pamagat ay pag-aalaga pagkatapos manganak ng inahing baboy. Nakasaad sa aklat, ang paamuin ay dapat basagin ang orihinal nilang istruktura sa pagkain. Kailangang bigyan sila ng kanilang maliit na gulat. Kain ng mga baboy. Bakit di pa kayo kumain agad? Gusto mo bang sampalin ulit kayo ni kapatid na Diyosa? Ang bata. Sobrang sarap ng pagsabog ng matamis na soft drinks na ito. Di pa rin ba kayo susuko? Hindi maganda. Bakit ganito kalakas ang aura ng espada? Mabuti. Kumilos na ang buong mundo ng kultibasyon. Panahon na para salubungin ang mga bisita ko. Yung nasa unahan, nakasakay sa itim na oso. Huwag kayong basta-basta magpapalit ng daan. Kayo sa Shoshan, nagmamadali pa kayong lumahok sa laban. Ang bilis nyo, gets nyo ba? Ginoo. Talagang walang katulad ang lakas ng iyong tawag. Ganyan ang tanawin ng pagdating ng 1G Convenience Store. Kahit yung 100 taong kasaysayan ang pinakamalaking sekta sa Zhongzhou. Hindi pa nito naranasan. Luo. Ihanda na ang pitaka. Narito na si Ginoong Diyos ng Kayamanan. Na-detect ang napakalaking daloy ng mga customer na bumubuhos. Ang kasalukuyang benta ay tumaas ng 100 milyon at 11,100,000. 15 milyon. 20 milyon. Wala pa akong narinig na ganito kasarap pakinggang tugtugin sa buong buhay ko. Ang 20 milyon ay nakamit na. Gantimpala sa host, ang sukdulang gantimpalang pool. Tatanungin ko po ang host kung gusto niyang simulan ang draw. Bumalik ka pa, ikaw na tusong manloloko sa papremyong gulong. Kapag narinig ko pa ang salitang draw, tapos ka na sa akin. Mas gugustuhin ko pang hindi na bumalik sa mundo. At makipagsapalaran hanggang sa dulo. Tatanggalin kita mismo sa pwesto. Dito. Ang ganda. Kung makita lang ng mga general ng silangang rehiyon ang ganitong tanawin, tiyak iisipin nila. Nasulit ang sakripisyo nila. Kung pwede lang tumira dito habang buhay. Ano kayang sarap noon? Kung gayon, hayaan nang manatili si Ate Diyosa. Ang ilang araw na ito, sobrang saya ni Ate Diyosa sa paglalaro. Gusto raw ni Aluo na araw-araw kasama si Ate Diyosa. Gusto rin naman ni Ate na makipaglaro kay Aluo. Pero dumating na ang utos ng sekta. Bukas, aalis na ako. Ano? Aalis ka. Hindi pwedeng maputol ang supply sa unahan. Bukas, ihahatid ko ang mga supply sa pangunahing kampo ng silangang rehiyon. Ginoo. Sa mga araw na wala si Ahyaw. Ikaw. Ang bahala. Sandali. Sa aming bayan may isang tuntunin. Bago bumiyahe ng malayo, kailangan munang kumain ng dumplings. Dumplings. Sumama ka sa akin. Sa buntot ng baboy. Mamamatay. Lumilipad na baboy. Napakagaling na nakuha mo. Hindi kaya masyadong malupit ang additive sa puffed food. Diretsyong ginawang bagong uri ang mga halimaw na ito.
Ang cute nila tingnan. Talaga bang kakainin ng benta ang baboy na nabunot? Gino, pwede bang huwag mo na silang kainin? Kainin? Sino bang nagsabing kakainin na? Ayaw. Hindi ba't magpapadala ka ng suplay? Ipagpaliban na lang ang paghatid mo at pabayaan mong sumama sa iyo ang lumilipad na baboy. Ang aming kuponan ng delivery na lumilipad na baboy. Naitatag na. Bilisan mo. Ito na ang magpapabutas sa ulap at lilipad tayo pataas. Astig. Grabe, ang saya nito. Sobrang lakas ng pakiramdam ng pagsugod. Pati ang buong langit ay kitang-kita. Kumakampay ang malalaking tainga. Parang iwalo na may twin turbo at dagdag na presyon. Anong klaseng nakakaaliw na nilalang iyan? Ang laki ng mga tainga. Napakalambot ng kulay. Ay naku, parang matutunaw na ang aking konsentrasyon. Gusto ko siyang yakapin. Tingnan mo. Si Boss Su. Sinasabi nilang si Boss Su ng 1G Convenience Store. Isa siyang nagtatagong malakas na mandirigma. Hindi ko inakala na ganoon pala siya kakisig at kaangas. Talagang may dating. Parang nakasakay siya sa liyab na baboy. Talagang nakakabighani. Nasa hangin ang dating. Kumikislap na parang nasa lahat ng dako. Nasa kamay ko na ang baboy. Nasa akin ang buong mundo. Ang gustong maranasan. Tandaan ninyong sandan ang 1G Convenience Store. Boss Su, ilang espiritong bato ang presyo nitong pink na lechon? Dodoblehin ko. Pagkalipas ng ilang araw, ito ang ingranding piging sa Qinghua ng pinakamalaking sekta sa Zhongzhou. Kung masusakyan ko ito sa palabas, siguradong tatabo ako sa mga babae. Boss Su, basta ibenta mo sa akin ang baboy na ito. Handang maging kapareha mo sa daan ang dalaga. Habang naglalakbay sa landas ng kabihasnan, mahusay akong mag-asikaso ng tao. Maging sa lupa man o sa mundo ng kultibasyon. Walang sinumang babae na kayang tanggihan ng pink na tumatakbong karwaheng pangkasal. Ang emosyon natin ngayon. Kailangan ko itong gawing buong buo na kita. Mga kababayan kong immortal. Ang lumilipad na munting baboy na ito ay eksklusibong sasakyan ng tindahan namin. Hindi ito pangbenta. Pero, bilang pasasalamat sa malasakit ng mga kababayan kong immortal, kapag gumastos kayo ng 1,000 espiritong bato ngayon sa 1G Convenience Store, makakakuha kayo ng isang kupon para sa libreng sakay na deluxe ng espiritong baboy. Ako mismo ang maghahatid ng lipad. Bilisan ninyong maghabulan. Gusto ko. Huwag ninyo akong siksikin. Dodoblehin ko. Ako muna ang sasakay. Napansin ng scanner ang napakalaking pagpasok ng mga espiritong bato. Na-update na ang kasalukuyang kita. 12 milyon mula sa 100 milyon. 12 milyong nasa benta. Talagang pinakamadaling pagkakitaan ang pera ng babae. Hindi lang ako kumita. Nakapagbigay pa ako ng death pape ng isang immortal na dalaga. Parang naglaro lang ako at nanalo pa ng sobra. Kapatid, lakas ng loob sa lipad. Kapatid na babae, habang buhay kang makakasama. Si Kuya Su ang numero 1 sa buong 1G. Immortal na dalaga, para sa iyo ay ibubuwis ko ang buhay ko. Kagagaling lang tumingin sa akin ni Kuya Su. Ninitian niya ako. Ang itsura niyang nag-iisang nakasakay sa baboy ay sobrang gwapo. Ha ha ha. Iyan ang tunay na lasa ng pagiging pambansang asawa. Ang upo ang numero 1 sa mundo ng kultibasyon. Talagang pinaupo niya ako. Tay, nandito ka ba para sunduin kami? Gusto ko ring sumakay sa espiritong baboy. Kuya, isama mo ako. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng lumapit sa kanya. Sino ka ba? Anong karapatan mo para pakialaman kami? Pinoprotektahan namin si Kuya. Dahil ako ang prinsipe. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa prinsipe. Anong puputulin pa? Hindi ba hindi kayang tanggalin ni Kuya Su ang takip ng bote? Ayan, si Ayao na ang maglilingkod para sa prinsipe. Hayaan ninyong bigyan ni Ayao ng pampalamig ang prinsipe. Kapatid, naging yelo na siya, takbo na. Anong klaseng nakakatakot na teknik sa pag-ielo ito? Patawad po, prinsipe. Mukhang nasabotahe ko ang lahat. Alam ko na napakahalaga ng supermarket na ito para sa iyo. Mahalaga rin ang 1 bilyong malawak na ambisyon. Pero nang makita kong pinalibutan kanila, nataranta ako. Parang may espada na kung saan-saan bumabangga. Sabi na ni Ginoo, ang AC ay isang taong napakahalaga para kay Ginoo. Pero ang tanga ni Aluo, hindi lang siya nakatulong. Palagi pa siyang nagdadagdag ng pasanin kay Ginoo. Kaya lang umalis na si Aluo. Hindi ka na ang iri ko. Kasi sa supermarket ko, kulang ng isang may bahay. May flying pig pa ang tindahang ito. At ako, si Suchen. Lahat ng ito, ikaw na ang bahala mula ngayon. Ikaw? Talaga ba? Panghabang buhay na pagkakatali.
Halos hindi na maibabalik. Gusto mo ba? Gusto ko. Itay, huwag ka nang kumain. Kapag kinain mo pa si Aluo, hindi ka na namin makikita. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang tagal nang walang bumibisita. Baka may ininsulto tayong makapangyarihan. At may naglagay ng hadlang sa ibaba ng bundok. Hindi pwede. Aluo, bumaba ka at alamin mo. Aluo, huwag kang magmadali. Alam ko na ang dahilan. Anong dahilan? Sa bayan naming pinagmulan. May nakakatakot na pista na tinatawag na Double 11. Noong araw na iyon, lahat ng tao ay baliw na bibili at magtatambak ng paninda. Pero pagkatapos ng kasiyahan, papasok sila sa panahon ng pagod sa paggasta. Pagod sa paggasta. Halimbawa ang Dongyu Army. Noong nakaraang panahon, maraming stock na cola, spicy sticks, at potato chips ang naubos. At sa oras na iyon hindi umatake ang lahi ng demonyo. Kaya hindi nagalaw ang mga panindang iyon. Sa maikling panahon, hindi na babalik ang mga sekta para bumili ulit. Kinain ni Naguro at ng mga nakatatandang kapatid ang mga lumalakas na espiritual na enerhiya. Talagang matagal silang nakaasa sa pagsasara ng kabundukan para mapatatag ang kanilang antas. Ang pinakamalupit dito ay, pinipilit ako ng sistemang ito na magpasok ng paninda sa mataas na presyo. Wala akong magawa kundi itaas ang presyo. Ang mga maliliit na sekta na iyon ay gusto lang bumili ng kaunting potato chips at spicy sticks. Pero kailangan pa nilang mag-ipon ng pera sa kalahating buwan. Kung gayon, maghihintay na lang ba tayo ngayon? Siyempre, hindi. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating magdesisyon at baguhin ang estratehiya. Pasukin natin ang merkado sa ilalim. Ang pagpasok sa merkado sa ilalim, hindi kaya. Gusto ni Ginoo na magtinda ng mga kalakal sa lugar ng mga espiritong multo sa Jiuyu. Makakaasa ka. Basta isang salita lang ni Ginoo. Sasamahan ni Eya o si Ginoo hanggang sa pagpatay sa 18 palapag ng impyerno. Totoong dapat silang turuan ng mabuti ng mga kultivador na iyon. Ang ibig kong sabihin, dapat tayong magbenta ng mas mura. At mga bagay na nakakahumaling ng sobra sa tao. Sa madaling sabi, mga produktong siguradong patok. Ano iyon? Ito na yun. Magdaraos ako ng unang paligsahan sa pagdudura ng buto ng melon sa mundo ng kultibasyon. Mga dakilang dao, 50. 49 ng langit at pagbabago. Ang pinakahuling hiwaga ng sansinukob ay nasa inyong mga kamay. Taglay ng bagay na ito ang pinakanakakatakot na batas sa kalawakan, ang oras. Kapag nagsimula na, hindi ka na makakapigil. At hindi na makokontrol ang mga kamay mo. Ang bibig mo ay magiging makinang panghabang galaw. Halina! Sumabay ka sa akin. Damhin mo ang batas ng universo. Ang malutong na lasa na ito ay talagang hindi mapipigilan. Nabigkis na ang kaluluwa ko. Kaya kong ubusin hanggang sa pinakailalim ng lupa. Pinagsama ko ang espada kong kirot. Pagbalik ng sandata ng sandaigdigan. Bigyan mo ako. Ay naku ay. Nagpapanggap ka pa sa harap ko ha. Ibigay mo sa akin ang patawang yan. Ang batayan ng lahat ay sariling antas ng pagsasanay. Gumagamit ka pa ng espiritong alagang nakatali. Hindi patas to sa iba. Kahit matibay ka, may paraan din para mapabagsak ka. Tagadagat ba ang bahay mo? Ang kapal ng mukha mo. Bingo manalo ang kita ng tindahan ni boss sa isang iglap. Naabot ang nakatagong tagumpay kaya malaki ang kita sa benta. Kasalukuyang kita na na-update, 2000000 mula sa 100000000. Ito na ang pakiramdam ng biglang yaman. Dumating na ako Xiaowei. Na-upgrade na ang tindahang libo-libong sapat. Nabuksan na para sa inyo ang bagong lugar na fitness zone. Espesyal na alok para sa baguhan. Unang buwan ay 1500000 na espiritong bato lang. Automatikong nakacheck na ng sistema ang tuloy-tuloy na buwan ng package. Putek na sistema. Kailan ko ba sinabi na magbubukas ng bagong serbisyo? Kanselahin mo na yan, kanselahin mo na. Na-detect na tahimik ang bisita ng 0.01 segundo. Automatikong sumang-ayon ang bisita. Matagumpay ang bawas sa bayad. Hindi pwedeng kanselahin. Ang utak mo ba ay nalubog na sa kanal? Ang mga espiritong immortal na yan, galaw pa lang ay nakalipad na gamit ang espada. Hingal na hingal. Sino ba ang sobrang busog para sumabak sa fitness sa mundo ng kultibasyon? Eto na. Yao. Yao. Tinawag mo pa ako ng apurahan. Para lang mapanood ko ito. Ang babaeng bakal na marunong ng umikot paikot. Mahalaga ang oras ko. Kritikal ang pagsasanay ng mga pangunahang hanay. Ang bagay na ito ay tinatawag na sinaunang mabigat na pormasyon sa pagsasanay ng katawan. 3 beses ang bilis ng pagtaas ng antas. Hindi ba malubha kang nasugatan ng lahi ng demonyo? Wasak na ba ang dantian? Mas mabuting subukan na lang. Boss General, gusto mo yatang pahirapan ako ng todo. Parang asnong umiikot sa gilingang bato. Sa lupang bakal na ito paikot-ikot ka lang. Kung lumabas ang balitang yan, saan ko ilalagay ang mukha ko ni E Hongyu? Hindi susubok, tiyak na hindi susubok. Kapatid General, sabi mo raw masaya ito. Kung hindi ka sasali, ang sumali ang magbabayad. Wala nang gata si Aluo.
Ang kawawa ni Aluo. Sige. Tingnan na lang ng general na ito ang mukha ni Aluo at susubukan ko. Kung wala rin namang silbi, magreklamo ako sa inyo. Ang bigat na ito. Pati ang napakalinis na puwersang pinagmulan na ito. Bilisan mo, huwag kang tumigil. Itodo mo ang bilis para sa akin. Pakiramdam ko gumagaling na ang dantian ko. Sistemang walang hiya. Talagang may silbi pala ang kalokohang ito. Nasira ang dansya ni General Ye. Nasira ang ugat espiritu. Kaya ring magsanay ulit. Ito ang pagbaliktad ng tadhana. Magbigay daan. Ako na. Ang yugto ko sa gintong eliksir kulang na lang ng hibla ng espiritong ki at magiging buo na. Papalakarin ninyo ako ng kalahating oras. Lumayo kayo. Ako na sana ang mauna. Papalabas na ako agad papunta sa unahang linya sa silangang rehiyon. Sino ang nangangahas makipag-agawan sa akin? Isa pang ang traidor sa buong lahi ng tao. Mga kasama, hawak na kayong lahat. Tingnan ninyo ang itsura ninyo ngayon. May kaunti pa bang alindog ng isang monghing immortal? Para lang maagaw ang isang boteng instant noodles. Parang nag-aagawan sa pinakabagong sale sa supermarket. Anong pinagkaiba niyan sa inang kalabaw? Ye Jiang Jun. Tapos na ang oras ng pag-3. Lahat ng customer ng supermarket ay pwedeng mag-share. Hindi ako aalis. Pahinga pa ako sandali. Parang pakiramdam ko akyat na ako sa langit. Boss Su. Kuya Su. Bigyan ninyo pa ako ng kalahating oras. Aluo. Dalhin mo na. Ang running machine ko. Ang landas ko sa pag-angat. Talaan ni Ahyaw. Mula ngayon. Hindi pwedeng lumampas sa kalahating oras ang gamit ng bawat isa. Kung may magpapakapit pa riyan at hindi aalis. O kaya ay sisingit. Agad nakakanselahin ang pagiging miyembro sa supermarket. Habang buhay na bawal pumasok. Ang nakaka-excite na one-seater running machine. Nagpapasunog ng mga kalyeng iyon sa loob ko. Napakasarap. Mga kaibigan, dagdagan ninyo ako ng 2 pirasong bakal. Kaya ko pa ring humatak, pare. Zona D numero 250. Ikaw na ang susunod. Pumasok ka at magpalit ng sapatos. Bilisan mo. Ipasa mo na. May running machine na. Kahit ang karaniwang tao ay pwedeng mag-immortal. May pag-asa na tayo. Ang mahigit 100 taon na nakatigil na paglinang ng matanda. Ngayon ay gumalaw na rin sa wakas. Takbo lang at maaabot mo ang daan. Si Boss Su, parang buhay na santo. Hindi lang basta nagnenegosyo si Boss Su. Nagpapalaganap siya ng biyaya sa lahat. May running machine na. 3 beses na tumaas ang kabuang lakas ng ating sekta. Si Boss Su ang aming muling magulang. Liwanag ng lahi. Marangal si Boss Su. Salamat po kay Boss Su. Ang kasalukuyang kabuang kita ay 20 milyon. Batiin ang mayari ng tindahan. Malaki ang in-improve mo papunta sa maliit na target. Na-trigger ang espesyal na ring ng pagyaman habang nakahiga. Gantimpala ang mayari ng tindahan ng paglinang. Lumabas ang tunay na enerhiya. Ayon sa kagustuhan ng puso. Ito ang lakas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Noon, akala ko isa lang akong trabahador na pagod sa overtime. Ngayon, kumakain na ako ng hotpot at kumakanta pa. Naging mayaman na maihalagang ilang milyon. At walang sakit na naglilinang pa. Sobrang saya, grabe. Habang yumayaman at lumalakas ang mayari ng tindahan. Maaari ring makatanggap ng balik na biyaya ang mga kaibigan ng mayari ng tindahan. Siya ang pangunahing lumalakas. Sabay na lumalakas ang buong pamilya. Hugutin mo. May 7 kulay na ring ng liwanag na si Aluo na. Ginoo. Parang hindi nakayanin ang tunay na enerhiya sa katawan ni Ayaw. Ako, nakapagbuo na ng elixir. Test na sistema. Sa unang pagkakataon, nakita kitang ganito kaayos at kaaliwalas. Natural lang iyan. Mayari ng tindahan. May bagong dating sa tindahan ng sistema. Magpapalabas ka ba ng 500,000 spirit stone? Para i-unlock ang seksyon ng mga gamit sa buhay. Unlock. I-unlock agad. Umuulan na, Ginoo. Swerte mo. Bukod sa sapat na supply ng pagkain at gamit, ang hukbo ng silangang rehiyon ay pwede pang magpainit at kumain ng hotpot sa gitna ng malakas na niebe. Sa wakas, matatag na ang harapan ngayong taon. Payapa ang silangang rehiyon. Saka palang magiging tunay na payapa ang buong mundo. Pero ngayon ay natabunan ng niebe ang bundok. Lahat ng mga immortal na Panginoon ay nasa loob at nagtatago sa lamig. Marami ang bumagsak ang kita.
Itong nag-iisang bundok, kung wala man lang antas sa itaas ng Jindan ang pagsasanay. Kahit ang pagmamando ng espada ay napakahirap. Narinig ko na ang mga bayan sa paanan ng bundok ay may napakaraming maliliit na cultivator na gustong pumunta rito para magsanay. Paano sila makakaakyat dito? Ang pagsasanay ay hindi dapat pribilehiyo lang ng ilan. Mas mabuti pang hintayin nating uminit ang tagsibol at mamukadkad ang mga bulaklak. Bumaba tayo ng bundok at humanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao. At itayo ang tindahan sa ibaba. Para magningning din ang mga maliliit na cultivator sa buong mundo. Itzat, Ginoo, ang bait mo talaga. Talaga ba? Akala ba ni Rennie ay mamamatay ako rito ngayon? Pabayaan mo siyang harapin ang sarili niyang problema. Sa dami ng taon na lumipas. May pagod ka ba o wala? Iyon nga. Parang putik ka lang sa lupa, hindi ka man lang mayahon. Pero pangarap mo pang mag-cultivate. Sumuko ka na lang. Kung ang buhay mo ay parang langgam o putik. Mas mabuti pang ubusin mo na ang buong lakas mo at sumubo. Ang tadhana ng mortal ay hindi kailanman nakatakda. Sumumpa ako sa langit at lupa. Kung hindi ako mamamatay ngayon, tiyak na aabante ako sa tuktok. Papa, parang may malalaking aso sa labas na kumakagat sa pinto. CJ, ang klaseng panahon na to. Puntahan natin at tingnan. Dingdong, maligayang pagdating. Sino ka bang hampas lupa? Isa ka lang palang mortal. Wala man lang alon ng espiritual na lakas sa katawan mo. Paano ka nakaakyat dito ng mag-isa, mortal ka lang naman? Sa mundo ng pagsasanay, mahigpit ang hierarkiya. Ang lakas ang hari. Isa ka lang mortal. At nangangarap ka pang tumalon sa antas. Nadumihan mo lang ang lupang banal ng mga immortal. Bilisan ninyong itapon siya palabas. Tingnan ko kung sino ang mga ngahas. Kapag nakapasok ka sa pintuang ito. Isa ka ng bisita ko, Suchen. Bosu, kung magbubukas ka ng tindahan. Dapat tingnan mo rin kung sino ang katapat mo. Ang taong katulad mo ba ay pwedeng maging bisita mo? Isang karaniwang cultivator sa ibaba. Kahit magbanat siya ng buto ng isang taon, hindi pa rin niya mabibili ang isang supot ng maanghang na merienda sa tindahan mo. Itong mga maliliit na cultivator. Lagi nilang iniisip na pwede silang baliktarin ang kapalaran gamit lang ang mainit na dugo. Para lang silang baliw na nananaginip ng gising. Bigyan mo na lang siya ng makakain. Palabasin na siya. Dito. Ito ba ang 1G Convenience Store? Ako si Rennie. Muntik na akong mawakasan ng buhay sa pag-akyat dito, hindi para manghingi ng libreng pagkain. Gusto kong makipag-usap kay boss tungkol sa isang pakikipagtulungan. Ha, anong klase ng pakikipagtulungan? Sabi nila inagdudulot daw ng biyaya ang boss sa mga tao. Pero ang paninda mo, mga sekta lang na mataas ang katayuan ang nakakabili. Sa 1G, hindi lang malalaking sekta ang nandito. May napakaraming mortal at mga maliliit na cultivator din. Kahit mahina lang ang pinanggalingan namin, hindi naman kami dapat apak-apakan habang buhay. Alam kong malaki ang ambisyon mo, Bossu. Kaya gusto kong makipag-partner sa iyo. At dalhin ang negosyo pababa sa bundok. Hindi madaling patakbuhin ang negosyong iyan. Malayo ang bundok at mahirap ang daan. Bakit ako maniniwala sa iyo? Dahil isa lang akong karaniwang tao. Nakalampas akong mag-isa sa 1,000 metrong bangin. Kahit mas mahirap pa ang daan sa unahan. Hindi rin ako susuko. Hindi para sa kabutihan ang pagpapalago ng negosyo ni Bossu. Hindi mo nga siguro pinaniniwalaan ang hampas lupang ito. Kahit pag-usapan ang pakikipagkasundo. Dapat sumama ka na rin at makipagpulong sa amin sa sektang Jubao. Alam ng buong mundo ang bagay na iyan. Hawak ng sektang Jubao ang mga spiritual V ng buong Juzhao. Basta ibigay mo lang sa amin ang mga paninda. Kami na ang magtatakda kung magkano ang ibebenta. Humiga ka lang at bilangin ang pera. Ang mga patakaran sa negosyo sa mundong ito ng kultibasyon. Bossu, kailangan mo talagang matutong makisabay. Sektang Jubao. Kapag napunta sa mga kamay ng malalaking sekta ang paninda, sisimulan lang nila ang monopolyo. Para maibenta nila sa sobrang taas na presyo. Talagang hindi nila ilalabas ang paninda. Sa sarili nilang ahente lang ito pwedeng maisakatuparan. Ayoko talagang paandaran ako ng iba sa ginagawa ko, ako si Suchen. Mahal na immortal. Pasensya na at hindi ako makakasama. Mula ngayon, si Rennie ang ahente ko sa kalakalan ng 1G. Karaniwan ding tao ang mga nagsasanib na kultibador. Gusto ko ngang makita kung paano sila hindi matatalo ng tadhana. Bossu. Ito ang maanghang na sticks. Ayos. Sabi na nga ba at iyan. Matagal nang kumalat ang balita pababa ng bundok. Ayon sa sabi-sabi, noong malubhang labanan sa harapan ng silangang rehiyon. Nang maubusan ng lakas ang pinuno ng sektang Lingsi. Isang kagat lang nito ay bigla siyang nagbuga ng 3 zahang na taas na purong apoy ng araw. At sinunog ng buhay ang demonyong Panginoon. Kaya nitong linisin ang mga buto at palakasin ang katawan kapag kinain ng karaniwang tao. Kapag kinain ng kultibador, pwede nitong puwersahang paakyatin ang demonyong enerhiya sa loob ng katawan. Sa itim na pamilihan sa paanan ng bundok, ang isang pakete nito ay naibenta na sa sobrang taas na presyo. Ang utak na iyan kung hindi pa susulat ng mga tekstong pangkultibasyon, sayang ang talino. Medyo pinalalaki lang ng mga chismis. Pero totoong malakas ang bisa. Madaling dalhin ang mga bagay na ito. Mahaba ang shelf life.
Isa itong flagship product ng 1G Trading. Mula ngayon, ang eksklusibong karapatang magbenta ng maanghang na ito ay ibinibigay ko na sa iyo. Susu, boss. Talaga po ba? Pero may tatlong tuntunin ako. Tandaan mo, makinig ka ng mabuti. Una, bawal ang biglang pagtaas ng presyo. Ikalawa, bawal na bawal ang sabayang pagkontrol ng malalaking sekta sa daloy ng kalakalan. At ang pinakamahalaga, ikatlo, bawal makipagnegosyo sa lahi ng mga demonyo. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, bossu. Sa loob ng daang taong ito, pinatay ng lahi ng mga demonyo ang napakaraming kapwa ko tao. Hanggang umabot sa matinding alitan ng dugo, na hindi kami pwedeng magsalo sa iisang langit. Susundin ko iyon ng walang pasubali. Papa, magkano ba talaga ang kikitain ni Kuyang Renny sa lahat ng spiritual stones? Siyempre, ang negosyo natin, dapat umabot sa bawat sulok ng Juzao. Mga kapwa Daoist, wala kaming spiritual root. Wala rin kaming ugnayan sa malalaking sekta. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami pwedeng mag-cultivate. Ito ang paninda ni Bossu. Ang maanghang na sticks ng 1G. Pwede ring makabasag ng pader ang isang karaniwang tao. Nakaabot na ako sa antas ng pagsabog ng pagbubuo ng enerhiya. May mata ang langit. Hindi na ako basura. Bigyan mo ako ng isa. Gusto ko rin ng isa. Magdeposito ang 1G convenience store. Kasalukuyang benta, 500,000,000 sa isa 000,000,000. Hahaha, si Renny na ito. Talagang hindi ako nagkamali ng tingin. Bilyong lakad. Malaki ang natipid ko, ang butihing ito. 50 milyon na ang sistema. Naitawid ko na ang kalahati ng munting target ko. Wala man lang ibang premyo. Nakamit na ang checkpoint na 50 milyong lakad. Premyo, malaking regalo para sa pagtaas ng antas ng host. Antas ng Yuan Ying. Grabe. Ako, ang antas na ito. Parang nakaakyat na ako sa pagiging punong leader ng sektang Lingsi. Kapag kumita, lalakas. Lumalabas, pwede pala talagang lumakas ng ganito. Mahigit 100 taon na si Bossu. Ako, general ng silangang rehiyon. Sa wakas, matutanggal ko na ang baluting pandigma. At makakakain na ako ng payapa ng hapunan sa bisperas ng bagong taon. Hindi ba? Ngayon, sobrang lakas na ng lahi natin. Kahit ang mga ligaw na kultibador sa lailayan, kumain lang ng maanghang ay tumaas na ang antas. Ngayon, kahit 10 buhay pa ng lahi ng demonyo, hindi na sila mangangahas sumugod. Talagang lugi ito kay Bossu. Bossu, ikaw ang dakilang benefactor ng lahi namin. Halika. Iginagalang kita. Maraming salamat sa malasakit ng mga kapwa immortal. Wala naman akong ginawa. Ang tunay na dapat pasalamatan ay si Renny at ang iba pang ilang ahente. Lalo na si Renny na ito. Talagang sobrang sipag niya. Iminumungkahi ko ang basong ito ng alak para sa mga nag-alay ng pagsisikap para sa lahi. Tagay. Bossu, salamat sa pagtanggap mo sa amin. Kami, dapat na tayong magpaalam. Bakit bigla kang nagmamadali ng ganyan, General? Tingnan natin ang oras. Baka malapit nang magising si Demon Lord Su. Siguradong babalik siya na mailakas pang mas matindi. Kailangan nating magmadaling bumalik sa silangang larangan ng labanan ngayong gabi. Maghanda sa pagsalubong sa kaaway. Ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam na kayo ni Boss Su ang unang magkasintahan sa buong mundo ng kultibasyon? Nasa mga kamay mo na ang buong negosyo ng maanghang na pagkain sa mundo ng kultibasyon. Tagay na ito para sa akin. Sa susunod, manghihingi pa ako ng pabor kay Lord Ren para sa pagkain. CJ, lahat ay nakasalalay na kay Boss Su. At pati na rin sa suporta ninyong lahat. Sama-sama tayong yayaman. Hala, sino ba naman ako? Isang hampas lupang naghahanap lang ng makakain, sinuot pa ang ganitong forma. Talagang inakala mo na yata na ikaw ang may-ari ng tindahan. Ikaw ang lumayas. Hindi tanggap dito ang mga tao ng Joba Ozong. Kailangan ko pa bang ipaalala sa inyo lahat? Noon, paano ka naging parang asong gala? Na umakyat sa 1 mili na nag-iisang taluktok para magmakaawa kay Bossu. Kung ang ibinibigay ng iba sa iyo, ay pwede ring bawiin anumang oras. Nakipag-alyansa na ang Joba Ozong sa 3 malalaking sekta. Handa na itong kausapin si Suchen tungkol sa pakikipagtulungan bilang pangkalahatang ahente. At si Suchen ay isa ring negosyante. Hindi lang ikaw ang ahente na kailangan niya. Sa tingin mo ba, isang sipa ka lang at ibabalik ka na naman sa putikan? Hahaha. Hindi ganyan si Bossu. Sinabi na niya na ang pagsasanay ay hindi dapat pribilehiyo lang ng ilan. Kahit ang mga ligaw na kultibador ay pwedeng sumuong sa tadhana at baguhin ang kapalaran. Ganyan ang sabi niya. Kaya ikaw lang na walang ugat ang maniniwala roon. Ang ilang daang taong ipon ng aming angkan. Bakit namin ipapatalo sa iyo, hampas lupa? Hahaha. Enjoyin mo na ang huling liwanag ng buhay mo, hampas lupa. Kapag mas mataas ang akyat, mas masakit ang bagsak. Walang makakakuha ng mga bagay na akin. Ang lahi nila, sa isang tindahan lang, nabaligtad na ang mundo. Sobrang walang silbi ninyo. Nasaan na ang taong iyon? Babalik ang demonong Panginoon. Nandito na. Sige, magsalita ka.
Sabihin mo ang kondisyon mo. Ano ang gusto mong makuha mula sa akin dito? Buwiset na panahon na ito. Sayang ang mga maanghang na sticks ni Boss Su. Kapag umikot pa sila, ililipat ko na ang depensa. Hindi ba matagal nang nag-ielo na sila sa lahi ng demonyo? Pagsalakay ito ng hukbo ng lahi ng demonyo. Hindi. Paano magkakaroon sila ng mga gamit natin? Bumagsak na ang linya ng depensa ng sektang Lingxi, Boss Su. Bilisan mo, bigyan mo ako ng dagdag na supply. Babalik ako para sumagip ng mga tao. Impossible. Ngayon, malaki na ang itinaas ng antas ng kultibasyon ng buong lahi ng tao. Kahit ang mga naglilingkod na solo ay kaya nang lumampas sa antas at pumatay ng mga kalaban. Yung mga nagkalat ng lahi ng demonyo. Ano pa ang ipanghahambalos ninyo sa kanilang depensa? Nagising na ang demonong Panginoon Su. At ang mga maanghang na sticks. May mga maanghang na sticks sa hukbo ng lahi ng demonyo. Nadoble pa nga ang lakas nila. Bakit may maanghang na sticks ang lahi ng demonyo? Mahigpit kong ipinagbabawal sa lahat na makipagtransaksyon sa lahi ng demonyo. Nanakaw na naman ba ng lahi ng demonyo ang supply? Hindi pa malinaw. Aalamin ko. Prinsipe, umalis na si Eyaw. Eyaw! Saan ka pupunta? Prinsip, bawat araw na kasama ang may bahay sa tindahan, masaya ako. Gumagala tayo sa gabi ng magkasama. Sa gabi, magkayakap tayong kumakain ng mainit na hotpot sa tabi ng mesa. Tapos pagsapit ng gabi, magkakumpulumpol tayo sa sofa at maglalaro ni Aluo ng games. Ito ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Aluo. Pero bukod sa pagiging may bahay, isa rin akong mandirigma ng silangang rehiyon. Ang mga kasamahan ko ay nagbubuwis ng buhay sa labanan. Kailangan kong bumalik. Huwag kang pumunta. Bumagsak na ang depensa. Kapag pumunta ka, kamatayan lang ang aabutin mo. 12 taong gulang pa lang ako nang pumasok ako sa sektang Lingxi. Ang unang itinuro sa akin ng guro ay hindi kung paano umakyat sa langit, kundi kung paano tumayo kapag gumuho ang depensa. Kapag napunit na ang depensa, kahit mamatay susugod ako. Huwag, Iyaw. Manatili ka rito. Ako ang bahala. Pamamaalam ko sa prinsipe, Iyaw. Ang silangang rehiyon ay larangan ng aking laban. Kailangan kong pumunta. Bakit wala pa ang supply? Hindi na kaya ng mga kapatid. Dumating na ang supply ng general. Pero wala ring silbi. Bakit? May maanghang na sticks din ang lahi ng demonyo. Pareho ang supply. Mas malakas sa atin ang katawan ng lahi ng demonyo. Sa karaniwang laban, talo na talaga tayo. Kung gusto nating mapigil ang kanilang pagsugod, isa lang ang paraan. Hindi pwede ang pulang isda. Si Hongyu ang nangunguna sa kampo, narito. Kalat-kalat ang lahi ng demonyo. Walang balak na tumawid sa hangganan. Yaw! Matandang buto lang ako. Ngayon, dito ko na ibibigay ang utos. Ako ang pipigil sa kanila. Ikaw, tumakas ka na. Guro! Sinabi mo na dati tungkol sa depensa ng silangang rehiyon. Na hindi pwedeng umatras. Kahit mamatay. Magkasama ako at ikaw, Iyaw. Prinsip Alu. Paano kayo nandito? Ninakaw ang paninda ko. Pinatay nila ang mga tao ko. Naglalakas loob pa kayong apihin ang boss ko. Alu. Bigyan siya ng sabog. Nakatanggap ng pasa. Yaw. Panginoon ng sekta. Nandito ako para iligtas kayo. Bilisan mo, umalis na tayo. Prinsip. Wala na kaming atrasan. Bumalik sa tindahan. 1G Convenience Store. Hindi ito maaabot ng mga demonyo kahit kalahating oras. Iwan nating nakatayo ang kabundukang king. Hindi ba sapat na wala tayong kahoy na panggatong? Prinsip. Pagsalakay ng mga demonyo. Paano tayo magpapakatatag ng pahapyaw lang? Iyan ang problema na dapat intindihin ng malalaking sekta. Tagapatakbo lang ako ng convenience store. Kahit mawala pa kami, mananatili pa rin kami sa tuktok ng bundok. Kapag nakaipon na ako ng 1 bilyon, iuwi kita sa bahay ko. Pero nasa lugar na ito ang bahay ni Iyaw. Hindi ko pwedeng talikuran ang tungkulin ko at sumama sa iyo. Nabuwag na ang silangang rehiyon. Diretso nang papasok ang tribo ng mga demonyo. Kakainin ng demonyong enerhiya ang espiritong enerhiya. Sa oras na iyon, mamamatay ang lahat. Ang 1G convenience store mo. Gaano pa katagal itong masasalo? Hindi lang ito usapin ng panalo o talo sa isang lungsod o isang lugar. Ito ay labanan para sa pagkaligtas o pagkapuksa. Ang ibinebenta mo sa amin ay hindi lang mga paninda, kundi ang pag-asa ng lahi ng tao. Prinsipe, umalis na kayo. Ang 1 bilyon na iyan ay responsibilidad mo.
Pero ang pagprotekta sa silangang rehiyon ay responsibilidad ni Iyaw. Iyaw! Pag-asa ng mga mabubuhay pa. Gusto, saan ka pa makakatakas? Ang buong Juzhou ay panghuli ang lugar ng kanyang kamahalan. Iyaw, mag-ingat ka. Ngayong araw, lahat ng tao ay magiging pagkain ng kanyang kamahalan. Mga walang hiya. Inaapi ang may dala ng pamalo. Aluo. Dalhin mo na si Bam. Hinaharang ni Aluo. Bakit hindi pa umaalis ang Panginoon ng bahay? Naghihintay ka bang mamatay? Kung mamamatay ang Panginoon ng bahay, tatapusin ko na rin. Hindi ako kailanman papayad. Ng inyong lolo. Hindi tumatakas ang matandang ito sa labanan. Kung ayaw mong sumama sa paglilibing, bilisan mong mag-isip ng paraan. May paraan naman. Pero sabi ko na, huwag mag-alala ang Panginoon ng bahay. Manatiling mahinahon ang emosyon mo sa lahat ng oras. Ano ba yung kalokohan? Bilisan mo, magsalita ka. Nadiskubre na ang kabuang kita ng Panginoon ng bahay ay lampas 60 milyon. Naka-activate na ang pribilehiyo ng mataas na antas na gantimpala. Pwedeng magbunot ng premyo ang Panginoon ng bahay. Ano? Magbunot ng premyo? Sa ganitong sitwasyon, sinasabihan mo pa ako na magbunot ng premyo. May pantapat na mga mahiwagang gamit ang mataas na antas na gantimpala. Napakataas ng sansa na manalo. Napakataas ng sansa na manalo. Medyo mas mahal nga lang ng kaunti ang gastos. Isang bunot ay 1 milyon. Magtanong kung nais ng Panginoon ng bahay na simulan ang bunutan. Bunot. Iabot mo agad sa akin. Luluray-lurayin ko yung putangin ng iyan. Nakaon na ang high-grade reward pool. 100,000 kada pool, bawas na. Kasalukuyang kumukuha para sa inyo ng napakabihirang sandata ng pagpatay. Naglabas ako ng 100,000. Pinapul mo ako ng double saucepan na nagkakahalaga ng 15 piso. Pupuntahan ko ngayon at guguluhin ko yung manlolokong sistemang iyan. Hindi naman walang silbi ang saucepan. Maging sigusong na pumukpok ng tigre ay uminom muna ng 18 mangkok. Matapang ka ha. Karaniwang tao. Para humingi ka ng awa sa akin. Hindi ba ito ang luha ng lahi ng tao? Magmakaawa ka. Nagmakaawa ako sa inyo, Ginoo. Bahayin ng mga demonyo. Ngayon lang kita tuturuan ng leksyon. Ano ang ibig sabihin ng 52 degree na pisikal na sobrang init? Patayin! Patay na ba ako? Bakit parang eksaktong kapareho ng supermarket ko ang renovation sa impyerno? Paluin mo ang nakakaalpas. Ang talagang napakagaling na nakakaalpas. Pinalayas ang malaking salot. Buhay ka pa pala, prinsipe. Napaurong mo ang demonyong Panginoon. Napanatili muna ang silangang rehiyon. Nanalo tayo. Buti na lang at nanalo tayo. Nakakalasing ang alak na iyan. Sa susunod, siguradong hindi na ako magpapapu ng reward. Noong sumugod ang hukbo ng mga demonyo kahapon, may dala pa silang isang supot ng maanghang na snack. Kahit maagaw nila ang supply sa unahan, hindi pa rin nila kayang makabuo ng ganoon karami. Isang posibilidad lang ang meron. May tinatagong lihim ang prinsipe. Pero wala namang problema. Walang problema sa datos. Kung gayon, ang gumawa ng datos ang may problema. Iabisuhan ang lahat ng ahente. Iimbitahan ko silang kumain. Sabihing umatras ang mga demonyo. Ako, si Su, ay magbibigay sa kanila ng gantimpala sa kanilang merito. Iginagalang ko po kayo, Boss Su, sa isang tagay. Ikaw ang nakaresolba sa matinding pangangailangan ng silangang rehiyon. Ang pinaluhod mong demonyong Panginoon ay nagmistulang basang sisiw sa hiya. Iniligtas mo kaming lahat. Kung wala si Boss Su, nangungurakot pa rin sana ako ngayon. Iginagalang ko rin si Boss Su. Ang alak na ito. Huwag muna nating inumin ng mabilisan. Sa unang araw ng pakikipagtulungan sa inyong lahat, sinunod ko ang mga tuntunin. Mahigpit na bawal makipagkalakalan sa mga demonyo. Pero sa labanan kahapon, lahat ng nasa unahang hanay ng mga demonyo ay may dalang maanghang na snack galing sa supermarket namin. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ko na kailangang magsalita pa, tama. Nasa depensa ng buhay at kamatayan ang mga sundalo sa unahan. Tapos ipinagbili ninyong mga kalakal sa mga demonyo. Sino ba ang sobrang kapal ng mukha? Kahit ang buhay ng lahi ng tao ay kayang ipagbili. Tama. Suriin mo ang taksil na ito. Ako ang unang pupuksa sa kanya. Ayos. Kailangan ang ganitong tapang mo. Dalhin ang sugo ng mga demonyo rito.
Paano raw haharapin? Ang mga halimaw ng demonyo ay nangangahas pang pumunta rito. Dito ko napapatayin ang kasama mo. Renyi, manager ng tindahan. Noong nag-aayos ako ng paninda kahapon, hindi ba ang bungang iyan? Ikaw ay... Tama, ako nga. Naitala ng projektor na ito ang bawat salitang sinabi mo. Kasing solid ng bakal at bundok. May iba ka pa bang sasabihin? Renyi, nadismaya ako sa'yo ng husto. Bakit mo ginawa ito? Bakit ka sumanib sa lahing demonyo? Pananakit sa kapwa. Putang kapwa. Noong gutom na gutom ako at naghanap ng makakain. Ang mga mataas at makapangyarihang tao. Dahil lang hindi ako nila gusto. Nilalagyan ako ng dumi sa bibig. Inaapi ako. Yumuyurak sa akin. Lahat sila ay kapwa-tao mo. Hindi mga demonyo. Pati 10 daliri ko naputol lahat. Bumangon ako hakbang sa tuktok ng iyong napakataas na tuktok. Para lang may pagkakataon akong makalabas. Para lang may makakita sa akin. Gusto ko lang mabuhay. Hindi ko napakialam ang buhay at kamatayan ng iba. Hindi ninyo naiintindihan. Kayo na mga isinilang sa. Ang mga taong nasa itaas, paano ninyo maintindihan? Ang dukha ay hindi dapat pinagkakautangan. Galing din ako sa ibaba. Pero hindi ako papatay ng iba para lang kumita. Ikaw, matagal ka nang hindi karapat dapat maging tao. Mamatay ka man, wala akong pakialam. Hindi ko na kaya. Bigyan mo ako ng sili. Wala ng sili. Ano pa bang saysay ng pagiging demonyo? Iulat kay demonong Panginoon. Patay na si Renyi. Putol na ang supply natin. Utos ni Suchen. Walang sinuman ang pinapayagang magbigay sa amin ng paninda. Kung hindi, kalaban na namin ang buong lahi ninyo. Isang hamak na tindahang pinapatakbo ng mortal. Nagmistulang ugat ng walang hanggang kasamaan ng lahing demonyo. Kung hindi umakyat ang bundok, ako na ang lalakad papunta roon. Ipakalat ang utos ko. Kargahan at lusubin ang buong tindahan. Ngayon, dudurugin ko ang napakataas na tuktok na iyon. Kasama pati ang pesting tindahan na iyon. Ganap na buburahin. Wala pang kailanman na hindi niya nakuha. Kung isusuko mo ang tindahan ngayon, maaari kong isaalang-alang na. Ipagpatuloy mo ang pamamalakad sa tindahang ito para sa akin. Ako ang magbubukas at magnenegosyo. Walang libreng biyaya kailanman. Gusto mo ang mga paninda ko. Bayaran mo ng kapalit ang buhay mo. Mga walang alam na buhay o patay. Hindi pwedeng apihin ang papa, mga tarantado. Sa harap ng ganap na kapangyarihang ito, wala kayong silbi, mga alila. Mula ngayon, ang tindahang ito at ang buong Jusaw ay akin na. Aluo. Mahal, natatakot akong hindi na kita makakasama. Hindi. Pagbalik mo sa inyong bayan, tandaan mo si Aluo ha. Sistema, iluwa mo na ang dapat ilabas sa akin. Dumating na ako, Panginoon. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto kong magbunot ng premyo. Gusto kong ubusin sa sugal ang buwisit na si Wangba. Isang bunot, 10 milyong kabawas na. Kasalukuyang binubunot ang inyong walang kapantay na sandata. Salamat sa pagbisita. Salamat sa ambag ninyo para sa kawanggawa. Ako sa ganitong oras, nilalaro mo pa ako sa pagiging mabait. Muling kumukonekta ang sistema, mas malakas pa. Salamat sa pagbisita. Paalala ng sistema. Maaari kayang malas ang araw ng host ngayon. Hindi dapat magpabunot ng premyo. Naglabas ako ng 1 milyon. Akala mo 2 barya lang, pambili lang ng candy. Gusto mo bang sumama at ilibing ako ulit ha, muli? Huwag kang magalit, host. Binabati ang host sa pagkuha ng walang kapantay na sandata, panangharang na usok laban sa lobo. Binabati ang host sa pagkuha ng walang kapantay na sandata, 6 na silindrong gasolina. Binabati ang host sa pagkuha ng walang kapantay na sandata, pampasabog na pulbura na gaya ng maliit na nukleyar na bariles. Ang pakiramdam matapos masabuyan ang panangharang na usok at maligo sa gasolina, astig ba o hindi? Ang langgam na ito, langgam pa rin talaga. Hindi kailanman mamamatay ang sugo ng kapalaran na ito. Ang mga basurang ito ni hindi karapat dapat mangati sa akin. Mukhang pwede nang gamitin ang bariles ng pampasabog na pulbura na ito. Lintik na sugo ng kapalaran, hindi mamamatay. Ngayon papakita ko sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng sabay na babagsak? Mga lintik na lahi ng demonyo. Inaakala ba ninyong walang tao sa Jusaw? Narito ang Shoshan's World Pavilion para puksain ang mga salarin. Paano mawawala sa amin sa Miaochi ang pakikipaglaban sa lahi ng demonyo?
Hindi pa sapat ang kinakain na snail noodles ng madam. Sino ang nangangahas gumalaw kay Bosu? Kasama ninyo kami sa 5 sekta laban sa kaaway. Narito ang Eastern Defense Beast Sect para puksain ang mga salarin. Kuisu, sino ang nangangahas wasakin ang tindahan mo? Lilitisin namin ang kanilang ninuno. Narito ang sektang Shenxiao para puksain ang kaaway. Narito ang 10 milyong malayang cultivator para puksain ang kaaway. Sa hirap at pagod sa loob ng kalahating taon. Bago pa man ang pagpapalaya. Ang sistema na napakasakit ng ulo. Wala na talaga akong maaasahan ngayon. Sistema. Hindi ka nga ba talaga naglaho? Hindi kayang wasakin ang sistemang ito. Mukhang mawawalan na ng pag-asa ang host. Nadetekta ang pagpasok ng napakalaking pondo. Kasalukuyang kinukwenta. Binabati ang host. Natupad na ang target na kita na 1 bilyon. Sistema. Nabaliw ka na ba? Wala nang ang supermarket ang sugo ngayon. Saan galing ang 1 bilyon na kita? Gusto mo bang ipahamak ako sa huling minuto? Kuaisu. Kakatapos lang magpa-member ng 10,000 espiritong bato ang asawa mo. Sa Shoshan's Word Sec, naghihintay pa kaming magpapalakas ng katawan. Bossu, hindi makakaalis ang mga tao sa snail noodles. Yung 20,000 espiritong bato, pumasok na sa account ko. Siguraduhin mong mauna kung makuha ang paninda. At saka ang aming ice cola. Halos walang diferensya sa pera. Kuisu, basta humihinga ka pa. Hindi pwedeng bumagsak ang tindahang ito. Kuaisu, mag-order kami. Nasa ayos na ang gantimpalang 1 bilyong yuan. Nabuksan na ang pinto ng panahon at espasyo. Maligayang pag-uwi, host. 1 bilyon. Malapad at pantay na pangarera na bangka. Sa wakas nakaraos na ako. Makakauwi na ako. Iyon na ba ang bahay ng prinsipe? Ang ganda. Sa wakas pwede nang umuwi ang prinsipe. Prinsipe, huwag ka nang umalis. Hangal ba ako at bibitaw pa? Nandito ka at nandito rin si Aluo. At saka, ipinapasa na sa akin ng mga lalaking ito ang buhay at kamatayan ng buong mundo. Kung tatakbo ako, hindi ba ako pagtatawagang traidor?